Dumukwang palapit si Kenji sa isang tenga ni Britney. Malumanay ang boses niya pero merong lambing na kasama. Muli niyang susubukin ng asawa. Baka sakaling ngayon ay magtagumpay na siya. Nitong mga nakaraang araw ang dami kong realization sa buhay. Hindi na ako mangbababae. Hindi ko na uulitin ang ginawa kong kalokohan sa'yo. Dahil nalaman kong kahit gaano pa kaganda at kaakit-akit ang katawan ng isang babae, sa harapan ko ay hindi nito magagawang mapukaw ang damdamin ko at maging ang pagkalalaki ko. Kahit na maghubad pa siya ng damit sa harapan ko. Wala na yung gigil ko sa kanila. Dahil sa tuwing maiisip kong nagmamakaawa ka habang nasa ilalim ko at kaulayaw ko. Buhay na buhay ang dugo ko bilang isang lalaki. Ikaw lang ang gusto ng katawan ko, Britney. Ikaw lang. Hindi mo ba ako mapagbibigyang muling magbago? Napatakip na sa kanyang magkabilang tenga si Britney. Hindi niya na kayang pakinggan pa ang boses ni Kenji. Akmang tatalikuran na niyang asawa nang bigla siyang hawakan nito sa kanyang isang braso. Nahabag ba si Kenji na makita niya ang dating malusog nitong braso, ngayon ay parang braso na ng bata. Nagpumiglas doon si Britney. Pilit niyang hinilang kanyang mga kamay upang makawala lang ulit kay Kenji. Bitawan mo ko! Britney, hindi kita sasaktan kaya huwag ka nang matakot sa akin. Hindi ba't nangako naman ako na hindi ko na ulit gagawin ang mga ginagawa ko noon sa'yo, hindi ba? Sambit pa ni Kenji sa kalmado pa ring tinig. Pilit niyang kinukuha ang loob ni Britney. Sabing bitawan mong kamay ko. Nangihinang turan ni Britney. Bunga ng walang lakas na katawan nang dahil sa ilang araw na wala rin siyang kain. Umiikot na naman ang paningin niya. Sabayan pa yun ang agarang pananakit ng kanyang ulo. Kenji! Mabilis na sinalo ni Kenji ang katawan ni Britney na biglang namutla at tuluyang nawala ng malay. Ilang segundong hindi nakagalaw sa kanyang kinatatayuan ng lalaki. Yung tipong kahit na gusto niyang sumigaw upang humingi ng tulong ay walang lumabas sa kanyang lalamunan. Nakatingin lang siya sa mukha ng asawang nakapikit. Britney, huwag ka nga magbiro ng ganyan. Kumabog ng puso niya. Hindi niya na alam kung anong kanyang gagawin ng mga sandaling iyon. Mabilis niyang binuhat ang katawan ng asawang, noon lang niya napagtantong parang papel na lang sa sobrang gaan. Napaka-malnourished na nito sa kanyang edad. Nilamon pa siya ng sobrang awa. Naiyak na siya sa mga sandaling iyon. Nang maibaba ang katawan ni Britney ay natataranta na siyang pumunta ng pinto. Manang Elsa, bilis! Tumawag ka ng doktor! Papuntahin mo dito si Dr. Abad! Nang marinig yan ng matanda ay patakbo itong umakyat ng ikalawang palapag. Mr. Barrowell, ano pong nangyari? Anong ginagawa mo dito? Ang sabi ko tumawag ka ng doktor dahil nawalan ng malay ang asawa ko. Hinihingal na bulyaw ni Kenji sa matandang lalaki ng mga mata. Hindi makapaniwala sa narinig. Ang buong akala ni Manang Elsa ay may pinagtatalunan na naman ang mag-asawa. Hindi niya alam na iba palang inuutos nito sa kanya. Nang dahil doon ay biglang naistatwa ang matanda nang dahil sa gulat. Ano ba? Ang sabi ko magpapunta ka ng doktor. Hindi mo ba ako naririnig ha? Nasaan si Dr. Abad? Sige po, sandali lang po Mr. Barrowell. Tumalikod ng matanda, kulang na lang ay mahulog na siya sa hagdan upang maghagilap lang ng mga oras na yun ng doktor na kailangan ng amo nilang babae. Hindi niya alam din ang buong detalye kung kaya naman wala siyang maisagot sa tanong ng doktor na kanyang kausap. Ang tanging sinabi lang niya ay kailangan sa bahay ng doktor sa oras na iyon sa utos ng kanilang among si Kenji. Nataranta na rin ang doktor sa kabilang linya sa narinig. Alam niyang urgent yon dahil kung hindi iiyak ang matanda. Emergency kumbaga, kung kaya naman wala na siyang inaksaya pang oras at panahon. Basta pumunta ka na dito, hindi ko rin alam. Sabi ni Mr. Barrowell, urgent daw. Bilisan mo, Dr. Abad. Inip na naglalakad-lakad ang sobrang kabadong si Kenji malapit sa pwesto ni Britney. Ilang beses niyang tinapik ang pisngi nito, ngunit natili itong walang malay tao. Nakapikit pa rin ang kanyang mga mata na parang natutulog pero ang putla pa rin ang kanyang buong mukha at parang lantang gulay doon. Ayan ang sinasabi ko hindi ka kasi kumakain. Tingnan mo ng resulta. Shit naman Britney. Paninisi niya sa wala pa ring malay na asawa. Tumahip ang kanyang dibdib sa labis na kaba. Ngayon lang siya sobrang nataranta nang makita itong mawala ng malay sa mga braso niya. Britney naman kasi, hindi mo inaalagaan ang sarili mo. Gusto mo na talaga yatang mamatay. Paano na lang ako? Paano na lang anak nating si Noah? Dagdag niyang hindi na alam kung maiihi o ano sa kanyang sobrang stress. Panay ang lingon niya sa may pintuan ng kanilang silid kung nasaan ang matanda. Kadarating lang ito. Manang Elsa, wala pa bang doktor? Taga saang lupalop bang tinawag mo? Hindi ba malapit lang?
On the way na raw po siya, Mr. Barrowell. Lumulunok laway na tura ni Manang Elsa. May dala siyang maligamgam na tubig na nasa batya at may babad na bimpot mint na ointment para kay Britney. Walang imik niyang pinunasan ng babae sa mukha. Pinaamoy na rin ito ng ointment. Isang kinuha niya. Nang dahil yan sa gutom kung kaya ito nawala ng malay. Kanina pa siya on the way. Mapapahamak na lang ang pasyente. Sino bang tinawag mong doktor? Hindi ba si Dr. Abad? Kaya nga siya malapit lang dito sa bahay. Pinatira para in case of emergency, hindi ba? Anong kalokohan ang ginagawa niya? Nulang naman ng Elsa nakitang mataranta si Kenji nang dahil sa kanyang asawa. Sa tingin niya ay may katiting pa nga itong pag-asang magbabago dahil mahal pa nitong asawa. Kailangan lang nilang mag-usap. Kailangan lang nilang magkaroon ng one last chance. Day off niya po ngayon. Sino nagbigay sa kanya ng karapatang mag-day off? Binabayaran ko siya monthly para lang sa biglaang emergency kagaya nito. Tapos ang lakas ng loob niya mag-day off? Humanda siya sa akin oras na may mangyaring masama kay Britney. Pananagutin ko siya hanggang sa kabilang buhay. Sa puntong iyon na nakarating na sa pintuan ng silid ng master's bedroom ang humahangos na doktor, mas nataranta pa siya nang makita niyang naroon si Kenji. Hindi niya kaagad nalaman na umuwi na pala ito. Kung alam niya lang iyon ay naging alerto siya at hindi nagpakampante na magpalaboy-laboy sa street ng Paris. Mr. Barrowell, gawin mo ng maayos ang trabaho mo. Agad na panduduro sa kanya ni Kenji gamit ang nalilisik na mga mata nang lumakad na siya papalapit sa katawan ni Britney. Oras na may mangyaring masama sa asawa ko, nang dahil sa bagal mo, ikaw ang pagbabayarin ko, ikaw ang mananagot. Emergency doctor ka niya dito, hindi ba? Gigil na tura ni Kenji habang makalapat ang kanyang mga ngipin. Napatungo na lang ang doktor at ginawa ng kanyang trabaho. Kilala niya ang lalaki, ang pagkatao nito. Kapag sinabi at banta niya, malamang ay gagawin niya yon. Pasensya na po, Mr. Barrowell. Mahina niyang sagot na may halong nakakakilabot na takot. Nang magising si Britney ay nakahiga na siya sa kama. Ang huling natatandaan niya ay kausap niya pa si Kenji. Sinubukan niyang bumangon ngunit kagad siyang natigilan na makitang nakatali ang kanyang dalawang kamay sa kama at hindi niya magawang makagalaw. Ganon din ang dalawa niyang mga paa. Gulantang na napatitig siya sa kisame na silid. Pinagapo siya ni Kenji. Bakit niyo naman gagawin to? Agad niyang napansin ang transparent nutrient solution na nakakabit sa kanyang isang kamay. Makirot ang karayom na nakabaon doon. Nangangahulugan lang yon na kahit na siya'y magutom ng isang buwan, hanggat pumapasok yun sa katawan niya hindi siya mamamatay. Masakit siyang ngumiti. Gagawin talagang lahat ni Kenji basta wag lang siyang mamatay. Ang hindi nito alam ay mas lalong lumulobong galit niya dito. Higit na lumalaglag ang kanyang galit. Mas nadidiligan yon at sumisidhi pa. Ang tanga niya talaga. Paano niya naisip na magiging malambot ang puso ni Kenji sa kanya? Yung tipong kapag nalaman nitong hindi niya pagkain, ay mapipilitan siyang sumuko at hahayaan siyang umalis na lang. Nakalimutan niyang hayop nga pala to. Hayop kung mag-isip at saka dominante din ito. Parang pundidong ilaw na nawala ng liwanag ang mga mata ni Britney nang maisip niya yon. Gusto niyang humagulhol ng iyak. Gusto niyang magwala, ngunit batid niyang kapag ginawa niya yon ay mawawalan siya ng lakas. Mag-aaksaya lang din siya ng oras dahil wala rin namang mangyayari. Siya lang din doon ang mahihirapan at wala ng iba. Madaragdagan lang ang frustration niya sa kanyang puso. Tahimik lang siyang nakahiga doon habang invisible na pinipiga ang kanyang puso. Ayaw niya nang mag-hunger strike. Yung pagkakatali niya sa higaan parang mas naging malupit pa yun kumpara noon na nagagawa pa niyang lumabas ng silid. Pumanaog at makalabas upang maglakad-lakad sa palibot ng tinitirahang bahay. Namasa ng gilid ng mga mata ni Britney dahil wala na siyang makitang katiting na pag-asa pa. Iyon ang katapusan niya, pagod na siya. Sukong-suko na rin ang katawan niya at isipan. Tahimik na naman siyang lumuluha. Wala na siyang kakampi sa mundo, wala na talaga. Pinagkaisan siya ng lahat. Britney, gising ka na? Nagkukumahog na lumapit si Kenji, bahagyang lumuhod pa ito sa gilid ng kama. Ilang beses na sinubukan ni Kenji kausapin pa si Britney. Ngunit nanatili itong nakatitig sa kanya habang tigmak sa luhang mga mata. Hinaplos-haplos niyang pisngin ng asawa gamit ang likod ng palad niya. Anong masakit sa'yo? May gusto ka bang kainin? Sabihin mo lang sa akin, bibilhin ko. Ibibigay ko sa'yo. Namumulang mga matang tinitigan pa rin siya ni Britney. Puno ng hinanakit ang mga mata nito, puno ng puot. Wala nang pagsidla ng sama ng loob niya sa asawa na ngayon ay mas nagpatong-patong pa doon. Bakit ako nakatali? Hindi pa ba sapat sa'yo na ikulong ako dito? Ganyan na ba kasamang ugali mo? Asawa mo ako. Hindi mo ko alagang hayop lang dito, Kenji.
Asawa mo ako! Tao ako! Asawa mo! Malakas niyang sigaw gamit ang paos na tinig habang umiiyak. Napakasama mo talaga. Ang sama-sama mo. Nagtatarantang akmang kakalaga na siya ng tali ni Kenji. Ngunit agad siyang pinigilan ng doktor. Dahan-dahan niyang inilay yung kamay sa tali ni Britney. Kung siyang masusunod, tatanggalin niya na ito ngayon. Kalma Britney, nagwawala ka kasi kanina kung kaya naman minabuti namin itali ka. At saka isa pa, makailang beses mo na ring binubunot ang karayom sa kamay mo. Ang panoorin kang kabitan ng karayom akong nasasaktan. Kaya nakatali ka ngayon dahil hindi ka makabitan ng maayos. Hindi dahil gusto ko yan. Iniiling ni Britney ang ulo, hindi siya naniniwala sa asawa. Bakit siya magwawala? Wala siyang matandaan, saka hindi naman yan permanente. Uubusin mo lang yan na sabag at pwede na yung tanggalin. Bukas naman ulit ikakabit hanggang sa makabawi kang muli ng lakas ng katawan. Hindi ka naman palaging ganyan. Kailangan lang gawin yan sa'yo dahil hindi ka kumakain. Puno ng pasensyang paliwanag ni Kenji kahit nabatid niyang hindi maniniwala sa kanya si Britney. Kaunting tiis na lang Britney, kaunting-kaunti na lang. Napakurap na doon si Britney. Imposible na maging concern si Kenji sa kanya. Masama ito, yun ang alam niya. Halimaw, walang puso at saka walang kaluluwa at pagmamahal. Pagdating sa kanya, imposible ang nakikita niya. Hindi siya nito susuyuin ng ganon. Matagal nang nawalan ng pasensya si Kenji sa kanya. Mr. Barrowell, ulitin ko sinabi ko sa'yo. May psychological problem ang asawa mo. Kailangan niyang, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi baliw ang asawa ko? Angil ni Kenji na hinarap ng doktor, nalilisik ng kanyang mga mata. Nangihina lang siya, pero hindi siya baliw. Hindi siya baliw. Narinig mo? Walang sakit na ganyan ang asawa ko. Kaya huwag mo kong pangungunahan. Maliwanag? Natameme na doon si Dr. Abad. Hindi na piniling sabihin pang ilang opinyon niya tungkol sa kalusugan ng asawa ni Mr. Barrowell. Nang matapos ang IV drip ni Britney ay tinanggal na iyon at mabilis na niyang nilisan ang silid. Iniwan ang mag-asawa sa loob ng kanilang silid. Muling bumalik ang malambot na paningin ni Kenji kay Britney nang mawala ng doktor. Maingat niyang kinalagan ito ng tali at tinulungan ng bumangon. Medyo malakas-lakas na ng konti ang katawan ni Britney, ngunit bakas pa rin ang gutom sa kanyang itsura. Bumungad si Manang Elsa sa may pintuan matapos na kumatok ng ilang beses. Buhat ang isang tray ng pagkain pinaluto ni Kenji. Lugaw lang yun na may chicken para naman hindi mabiglang tiyan ni Britney na walang anumang laman. Kapag nakailang araw na itong kumakain, pwede na sa iba pa. Halika, umayos ka ng upo. Susubuan kita. Kailangan mong kumain kahit na ilang kutsara lang. Hindi gumalaw si Britney ni hindi ito nagsalita. Iniiwas ng mga mata kay Kenji. Kabaliktaran yan kanina ng daldal niya at ang tapang-tapang niya. Hindi siya magpapadala sa kabaitang ipinapakita ni Kenji. Alam niyang patibong lang ito. Saka lang siya maniniwala oras na hayaan itong maging malaya na siya. Sige na, huwag nang matigas ang ulo para makabawi ka ng lakas. Hindi ba at gusto mo na umuwi ng Pilipinas? Paano ka uuwi kung ganyan ang kalagayan mo? Paano mo gagawin ang gusto mo? Kailangan mo kumain. Hayaan mo pakainin kita. Dagdag pa ni Kenji na inayos ng maliit na table sa kama upang pagpatungan ng pagkain ni Britney. Ang mahalaga sa mga sandaling iyon ay makabawi ng lakas ang asawa. Saka na niya pag-iisipan ang iba pa niyang plano. Kailangan magkaroon ito ng kahit nakatiting na pag-asang muling mabuhay. Yun ang naisip niyang paraang gamitin sa kanya. Kung makikita kong okay ka na, saka kita hayaang gawin ang gusto mo. Kilala mo ko Britney, kilala mo ko. Hindi na nalaban pa si Britney at maayos na siyang umupo. Tinanggap niya ang pagkain unti-unting isinusubo sa bibig ni Kenji. Bakas pa rin ang bigat sa puso niya. Hindi yun nawala. Napangiwi siya na maramdaman ang panghahapdi ng labing ikinabitak-bitak na. Oo, umiinom siya ng tubig pero hindi naging sapat kaya naman dehydrated ang katawan niya. Ganyan nga Britney, ganyan nga. Kumain ka. Magpakalakas ka. Piliin mong mabuhay. Piliin mong lumaban. Namamasa ang bawat sulok ng mga matang tura ni Kenji upang hindi makita ni Britney ay mabilis nang ikinurap ang mga mata at ipinagpatuloy ang ginagawa niyang pagpapakain sa kanyang asawa. Isang linggo ang matuling lumipas. Araw-araw na nagtutungo doon si Dr. Abad upang bigyan siya ng IV drip. Masakit man ang kamay ni Britney sa tusok ng karayom na ginagawa nito, hindi niya yun ininda. Naiintindihan niya rin kasing kailangan iyon ng katawan niya. Itinigil niyang pagkain dahil tuwing gagawin niya yon ay sumasakit ng sobrang kanyang tiyan. Dumidepende na muna ang katawan niya sa ibinibigay na gamot na ipinapasok sa kanyang katawan. Bahagyang bumuti-buti na ang relasyon nila ni Kenji na napansin na rin ng mga taong nakapaligid sa kanila dito.
Akala ng lahat ay magtutuloy-tuloy na yon hanggang sa gumaling si Britney. Iisa lang naman ang hangad nila, ang makabawi ito ng lakas at makabalik na rin ng Pilipinas. Sasagutin ko lang ang tawag ng sekretary ko. Paalam ni Kenji na makitang tawag nito sa kanya. Babalik din ako kaagad, dadaling ko na rin si Noah papasok dito. Magandang takbo ng negosyo ni Kenji, ganun din ang kumpanya niya sa Pilipinas. Mr. Baruel, kakatapos ko lang po makipag-usap sa kapatid mo si Mrs. Almeda. Ang sabi po niya, hindi na nila mahahawakan ng kanyang asawang kumpanya mo doon. Kailangan niyo na po magdesisyon kung bibitawan ng kumpanya natin ang ongoing project at hindi yun maaayos. Hahanap daw ng partner natin ng ibang kumpanyang makakatulong sa kanila. Malaki pong mawawala sa Baruel firm, sir. Nagulo na ni Kenji ang kanyang buhok. Napahilamos na rin siya ng mukha mula na magkasagutan sila ng kapatid niyang si Althea. Hindi na tumuling nakipag-usap pa sa kanya. Pinapadaan na lang nitong lahat doon sa kanyang secretary. Sige, bukas na bukas din ay babalik ako ng Pilipinas. Walang kurap nitong desisyon. Hindi na nagulat ang sekretary niya sa desisyon ng amo. Kilala niya itong pagdating sa negosyo. Nagagawa nito yun ang lahat ng paraan dahil napakahalaga ng kumpanya. Bumalik na sa silid ng asawa niya si Kenji. Paniguradong kapag nalaman itong babalik sila ng Pilipinas ay lubhang masasayahan si Britney. Baka yun pang maging dahilan ng tuloy-tuloy nitong pagbawi ng lakas. Susubukan na rin niya itong lumuwag. Pilit niyang ibabalik ang dati sa kanila. Muli niyang kukunin ang loob nito. Britney, mag-usap tayo. Ani ang naupo sa harapan ng kama ng asawa. Tahimik siyang nilingon ni Britney. Hinihintay na dugtungan itong mga sasabihin niya. Malapad nang ngumiti si Kenji. Nababanaag niya kasi ang excitement ni Britney doon. Bukas, uwi tayo ng Pilipinas. Sa unit ko tayo titira, kasama si Noah. Hindi mo kailangang bumalik sa villa upang manirahan doon ng mag-isa. Kung gusto mo, kapag nanumbalik ng lakas mo, pwede kang bumalik sa pag-aaral ng pagpipinta. Pwede ka rin magbukas ng sarili mong gallery kung saan natin ilalagay ang lahat ng mga pininta mo at magiging obra mo pa. Gusto mo yun, hindi ba? Pangarap mo yun. Namasa ng mga mata ni Britney. Natatandaan niya pa ang pakiramdam noong kinakwento niya kay Kenji. Dati na gusto niyang maging sikat na pintor sa bansa. Hindi na kita kukulungin. Mananatili na rin sa tabi mo si Noah. Ikaw ang magpapalaki sa kanya. Bibigyan natin siya ng kumpletong pamilya. Ibibigay kong kalaya ang gusto mo pero may isa akong kahilingan at kondisyon sa iyo, Britney. Napakurap na ng kanyang mga mata si Britney. Hindi niya inalis ang pagkakatitig niya kay Kenji. Pilit niyang inapuhap sa mukha nito kung nagbibiro lang ba siya o hindi. Ngumiti si Britney ngunit hindi yun umabot sa kanyang mga mata. Maya-maya pa'y naiyak siya. Totoo ba talaga ang sinasabi ni Kenji sa kanya? Saka anong kondisyon? Hindi naman magiging mahirap ang kondisyon ko na alam kong kayang-kaya mo. Anong kondisyon mo? Hindi mo ko iiwan. Mananatili pa rin tayong mag-asawa. Hindi kita pipiliting gawin ang mga bagay na ayaw mo kagaya na lang ng pakikipagtalik. Bumalik tayo sa dati. Buuhin natin ang mga pangarap nating nasimulan noon. Papayag ka naman, hindi ba? Tanong pa ni Kenji na puno ng pag-asa ang boses niya. Pagbibigyan mo na ba ako? Dahan-dahang tumango ang ulo ni Britney sa kanya. Aminin niya man o hindi, kahit nagaano pa siya kagalit sa asawa, maganda pa rin ang offer nito. At least nasa Pilipinas na sila. Muli niyang makukuha ang kalayaang nawala sa kanya noon. Mabibigyan niya pa ng buong pamilya ang kanyang anak. Ayaw niyang lumaki ito maging kagaya niya. Sige, pero sana to pa rin mo lahat ng ipinangako mo sa akin, Kenji. Bilang tugon ay mahigpit, naniyakap ni Kenji ang payat pa rin katawan ng asawa niya. Masakit man ang mga pinagdaanan nila ni Britney sa Paris, sisiguraduhin niyang pagbalik nila ng Pilipinas ay mag-iiba na yon. Kakalimutan na niyang paghihiganti sa kapatid nito. Gaya ng sabi ni Althea sa kanya noon, walang magandang may dudulot ito sa kanya, kung kaya naman pipiliin na lang niyang maging mabuting asawa sa kanya. Sisikapin niyang huwag silang bumalik sa dati. Huwag maranasan niya ito ulit. Pangako, Britney. Saksi ang silid na ito, nangangako akong magbabago na ako. Bumuhos na rin ang luha niya doon habang yakap sa mga bisig ni Kenji. Sa unang pagkakataon ay muli niyang naramdaman ang init ng pagmamahal ng asawa. Hindi yun nakakasakal, hindi yun masakit, hindi kagaya ng dating matalim na parang kutsilyo. Lumakas pa ang kanyang pag-iyak. Sana totoo na talaga ito ngayon. Salamat sa isa pang pagkakataon, Han. Masuyong bulong ni Kenji sa tenga niya. Isang ilang segundong halikang tinanim ni Kenji sa humpak na kanyang pisngi ni Britney habang yakap niya ang katawan nito.
Mula sa mga sandaling iyon ay nakikinita na niya sa kanyang balintataw na magkakaroon sila ng masayang pamilya. Oras na maibalik nila ang lahat sa dati. At sa bansang Pilipinas nila ito muling sisimulan. Asahan mong hindi ko to sasayangin. Nang gabing iyon ay maligay nag-impake ng mga gamit niya si Britney. Binibilang na niya sa kanyang daliri kung ano ang unang gagawin niya pagbalik niya ng Pilipinas. Imposible na papayagan siya ni Kenji makipagkita sa kanyang kapatid kung kaya naman pinalis na niya yon sa kanyang isipan. Hindi rin mawala sa isipan ni Britney kung ipapakilala rin ba siya ni Kenji sa kanyang pamilya at aayaing makipag-dinner dito. Huwag yung ngayon ang isipin mo, Britney. Ang mahalaga ay makabalik ka na sa Pinas. Mahinang bulong niya. Yun lang naman ang gusto't minimithi niya noon pa man. Muli niyang panghahawakan ng pangako ni Kenji kahit na parang ang hirap. Sabi nga sa pagpipinta, kailangan ng mahabang pasensya. Hindi mo agad makikita ang ganda ng iyong obra sa ilang stroke ng brush sa canvas. Masusi mo tong pag-aaralan, lininangin pa iyong kakayahan hanggang sa tuluyan tong matapos. Ganun ang papanindigan niya kay Kenji. Titingnan niya kung tunay ngang magbabago to. Kagaya ng binanggit niyang pangako sa kanya. At least pinagbigyan niya na isa pang pagkakataon na wag sana tong sayangin at mapunta lang sa wala. Isang pagkakataon para sa kanilang anak na si Noah. Nang sumunod na araw, hindi pa man sumisikat ang haring araw sa langit ay dumating na ang private plane ng mga Barrowell sa International Airport. Maaga rin na nagtungo ang buong pamilya nila sa lugar at kasama na doon si Manang Elsa at ang yaya ni Noah. Hindi mapigilan ang sarili ni Britney na maluha habang pinagmamasdan niya ang magandang sikat ng araw ng bansang iiwan nila ng araw na yon. Naniniwala siyang sign iyon na may magandang mangyayari sa kanila sa araw na yon dahil babalik na sila ng bansa. Inalalayan siya ni Kenji paakyat doon. Hindi naman siya pumalag. Hinayaan niyang igiya siya ng asawa kung saan sila pupwestong dalawa. Parang batang bumalatay pa ang saya ni Britney sa mukha na animo ay isang paslit na ngayon lang ipinasyal ng mga magulang sa ganung lugar. Walang katumbas ang galak. Pwede kang matulog, Britney. Medyo malayo-layo at mahabang magiging biyahe natin kung kaya naman ayos lang na umidlip ka. Gigisingin na lang kita oras na makalapag na tayo. Ani Kenji na nilagay na sa kandungan ng asawang blanket ng kanyang panangga sa lamig. Muling initaan niya si Britney ng matamis. Mariing umiling si Britney. Nasa labas pa rin ang bintanang eroplano ng kanyang mga mata. Ayaw niya matulog, hindi siya matutulog. Baka mamaya pagising niya, panaginip lang palang mga nangyari. Gusto niyang makita ang labas. Gusto niyang pagmasdan ng mga dadaanan nilang mga ulap. Di saglit na pumikit ay ayaw niya ring gawin. Magiging dilat at mapagmatsyag ang kanyang mga mata sa paligid. Bakit? Naguguluhan tanong ni Kenji na hindi maalis ang tingin sa mukha ni Britney. Kasi natatakot ako. Natatakot ako na baka produkto lang ito ng imahinasyon ko, Kenji. Pag-amin niya. Saan? Imahinasyon mo lang na baka hindi totoo ang mga nangyayari? Totoo ito, Britney. Pabalik na tayo ng bansa. Totoo ang lahat na nararanasan at nakikita mo ngayon kaya maging kalmado ka na. Tanong ni Kenji na bahagyang hinawi pa ang ilang hibla ng buhok na bahagyang nakasambulat sa kanyang buhok. Marahang itinango ni Britney ang kanyang ulo, natawa na ng mahina si Kenji. Bahagyang inihilig ang kanyang isang ulo sa balikat ni Britney. Bakas niyang pag-aalinlangan sa mga mata ng kanyang asawa. Don't worry, Britney. Wala ka sa panaginip. Totoo ito. Totoong pauwi na tayo ngayon ng Pilipinas. Kaya sana tanggalin mo na ang alaala dyan sa puso mo. Maging panatag ka na sana. Nasa realidad tayo, Britney. Ani Kenji sa masuyong boses, yung tipong ni minsan. Hindi siya dito naglabas ng anumang galit. Ang plano ni Britney na hindi matulog ay hindi nangyari. Ilang oras pa lang silang nasa himpapawid ay kaagad na siyang naidlip habang prenting nakasandal pa sa isang balikat ni Kenji. Hindi naman yun inalis ng lalaki. Hinayaan niya itong matulog ng mahimbing. Yung tipong wala itong anumang ibang iniisip. Hindi nagtagal ay nakaidlip na rin si Kenji habang pinagsalikop niyang kamay nilang dalawa ni Britney. Hindi naglaon ay naalimpungatan din siya. Palapag na sila sa naiya ng magising si Britney. Ilang minuto pa niyang tinitigan ang mukha ni Kenji sa pagdilat ng kanyang mga mata. Tipong hindi makapaniwalang naroon ito. Nakatulog ako. Ayos niya ng upo at bahagyang tumikim pa. Nasaan na tayo? Pilipinas na. Kumabog ng hustong puso ni Britney na marinig ang mga salitang iyon. Parang hindi pa rin siya makapaniwala na nakabalik na siya ng bansa.
Ibig sabihin ng haba na itinulog niya, hindi talaga siya nagising sa haba ng biyahe nila. Parang kailan lang nung nagpupumilit at marahipit siyang tumakas ng Paris upang bumalik ng bansa, ngayong nasa bansa na siya ulit. Sa sariling bayan kung saan siya lumaki at saka isinilang, sa bansa kung saan parehong hangin ang nilalanghap nila ng kapatid niya. Hindi nga, bakas ang saya sa tinig ni Britney nang sabihin iyon. Sumilip pa siya sa bintana, ngunit mga ilaw at madilim lang na paligid ang nakita ng kanyang mga mata. Oo nga, narito na tayo. Ang sarap ng tulog mo kaya naman hindi na kita ginising. Tumayo na doon si Britney. Hindi naman siya pinigilan ni Kenji na kinuha na ang kanilang anak. Paglabas ng airport ay nag-aabang na sa kanila ang sekretary niya. Pabukang liwayway na yon, sumisilip ng araw sa kalangitan habang nagsisimula na maging abalang mga tao sa loob ng airport. Ganun na lang ang tuwa ng sekretary na makitang kanyang amo. Nauna siyang umuwi ng Pilipinas upang ihanda ang titira ng pamilya ng kanyang amo. Kagaya ng dati, inasikaso niyang tungkol sa lahat ng kailangan. Madam Britney, kamusta na kayo? Maligaya nitong bati. Lumapad pang ngiti kay Britney sabay kaway. Inaliko ni Kenji ang kanyang kamay sa isang bewang. Batiin mo naman ang sekretary ko, Britney. Siya ang naglinis ng magiging tirahan natin. Iginalaw lang ni Britney ang magkabilang balikat niya. Hindi pa rin niya gusto ang sekretary nito na kasabot ni Kenji sa lahat ng kalokohan noon. Oo, ganun din ang trabahong pinanggalingan niya dati subalit hindi naman umabot sa aktong pati ang kasamaan ni Renz ay tinolerate niya at hinayaan lang. Mukhang may jetlag pa yata si Madam Britney sa mahabang biyahe niyo, Mr. Barrowell. Nahiyang tura na ng sekretary dahil daman na niya ibang pinupukol ng mga tingin nito sa kanya. Oo nga, huwag mo na lang siyang pansinin, sagot ni Kenji na nag-aya na sumakay ng kotse. Habang lulan sila ng sasakyan, hindi nakakaligtas sa mapanuring mga mata ng sekretaryong pagiging close ni Kenji at Britney. Sobrang nagtataka na siya. Ang huling alam niya ay galit na galit ang asawa ng kanyang amo na kulang na lang ay umabot silang dalawa sa divorce. Kaya naman hindi niya maintindihan kung bakit parang balik na sila sa dati. Napaamo na naman ni Kenji ang asawa nitong sukdulan ng galit sa kanya. Ganun pa man ipinili na lang niya manahimik. Hindi niya na inalam paano pa nagkaroon ng himala sa relasyon ng mag-asawa. Pagkaraan ng isang oras ay huminto ng sasakyan nila sa underground ng parking lot. Namanghapang mga mata ni Britney nang makita ang lugar. Ganap na nakangiti ang araw sa langit kung kaya naman kitang-kita ni Britney ang magiging bagong tirahan nila ng anak. Unti-unting napawi ang ngiti niya. Akala ko sa unit mo, nagbagong isip ko. Bagong villa natin to, nasisikipan ako sa unit. Feeling ko hindi tayo doon makakahinga. Isa pa para rin to kay Noah. Ayaw mo ba ng malawak na space? Hindi sumagot sa kanya si Britney na biglang nagkaroon ng guwang ang kanyang puso. Nasa syudad pa rin naman ang lokasyon ng marangyang villa. Private villa yon na nasa 2,000 square meters. Malapit lang din sa highway, ngunit hindi niya mapigil na makaramdam ng lungkot. Sa tanawing iyon kasi ay batid ni Britney na naguhumiyaw ang kayamanan at kapangyarihan ng kanyang asawa. Bigla siyang kinabahan. Paano kung hindi na naman to pa rin ni Kenji ang pinangako noon sa kanya noong nasa Paris pa sila nito? Dito pa nga lang sa magiging tirahan ay muling nagsinungaling ang asawa. Paano pa kaya tungkol doon? Anong klaseng mukha yan, Britney? Hindi ka ba masaya? Ang sabi mo kasi sa akin, sa unit po tayo titira. Pagsasatinig niya kahit na bukas ng pintuan ng silid niya at nasa labas na nito si Kenji. Hinihintay na lang siyang lumabas ng kotse. Sinabi ko rin na masikip doon. Huwag kang mag-alala, hindi minsan pupunta naman tayo doon. Hindi na lang pinagtuunan ng pansin ni Britney ang anumang nararamdaman niya, isinantabi na lang niya yon. Hindi siya pwedeng makipagtalo kay Kenji gayong kararating pa lang nila sa bansa. Paano niya makukuha ang gusto niya kung ngayon pa lang ay nakikipagbardagulan siya? Maling paraan niya yon para kunin ang loob nito. Dapat siyang maging matino, pademure, yung tipong iisipin nitong paniwalang paniwala na siya. Lumabas na ang babae ng kotse. Tinanggap ang palad ni Kenji na kanina pa nakalahad sa kanyang harapan upang alalayan siya nitong bumaba. Naulinagan niya ang sinabi ni Manang Elsa na kasunod niyang bumaba ng kotse habang karga nito si Noah na kasalukuyan tulog na. Napakalaki naman ng villa na to, ang ranyang tingnan sa lugar kung saan ang bawat pulgada ng lupa'y nagkakahalaga ng maraming pera. Malamang ang ganitong villa ay nagkakahalaga na hindi bababa sa daan-daang milyon. Pulalas ng matandang walang filter ang bibig sa pagsasabi niya ng kung anong nararamdaman niya. Napangiti na doon ng sekretary.
Proud na tiningnan si Kenji bago inilapit yun sa matanda. Lagpas 200 milyon ang amount na ginastos dito ni Mr. Barrowell, Manang Elsa. Anito nakangiti na ng malaki. Ganun ang eksaktong halaga ng villa na nasa harap natin. Napalingon na si Manang Elsa kay Britney. Kapag Daka ay lumipat na yon kay Kenji, nang mga mata naman ay nasa kanyang asawa. Tinitignan ng lalaki ko ano magiging reaksyon ni Britney. Hindi naman yun nakalagpas sa pakiramdam ni Kenji. Ngumiti lang ito at hindi siya sumagot upang magmalaki. Nagkibit na lang siya ng kanyang balikat. Sa isip ni Manang Elsa, mukhang seryoso na talagang lalaking amo nila sa pagbabagong sinasabi nito sa asawa niya. Kung hindi nito mahal si Britney at hindi totoo sa mga sinasabi niya, sa lumang villa niya ito iuwi. Sa villa na malayo doon at naging kulungan ng matagal ni Britney bago pa man mabuntis. Manang Elsa, ibigay niyo po sa akin si Noah. Maya may itura ng lalaki. Bumitaw si Kenji ng hawa kay Britney at tinanggap ang anak na kaagad namang ibinigay sa kanila ng matanda. Napangiti na si Britney sa kanyang nakita. Noon lang niya kasi napagmasdan si Kenji na kargahin ng kanilang anak. Usually palaging pananakit lang ang alam nito sa kanyang gawin. Mahirap pa rin paniwalaan pero nahirapan naman siyang mag-ayos na si Kenji. Halika na Han, pasok na tayo sa loob. Baling ni Kenji kay Britney. Nanananitig pa sa kanya. Sabay na pumasok silang mag-asawa sa malaking pintuan kung saan naka-line up ang mga dati nilang maid sa villa kung saan nakakulong noon si Britney. Nakatunguan lahat pero tanda ni Britney ang bawat anggulo ng kanilang mga mukha. Hindi niya sila pinag-ukulan ng pansin at bumuntot lang kay Kenji. Tinalunto nilang daan paakyat sa ikalawang palapag kung nasa ng master's bedroom. Akay pa rin ng babae si Kenji habang kargang kanilang anak na unti-unti nang napupukaw. Maligaya ang boses na binuksan ni Kenji ang pintuan ng silid matapos niyang bitawan ng kamay ni Britney. Ina-assist sila ng kasunod nilang si Manang Elsa. Tada! Ibang-ibang design nito sa kwarto natin sa Paris para sa panibagong simula ng ating pamilya Britney. Sambit pa ni Kenji sa muling ibinigay ang anak nila kay Manang Elsa. Namuon ang mga luha ni Britney. Naiiyak na naman siya. Hindi pa rin doon makapaniwala. Ang sabi ng isip niya, niloloko lang siya ni Kenji. Ang sabi naman ng puso niya, muli niya itong pagbigyan. Dahil mukhang seryoso naman. Naguguluhan siya, hindi alam kung anong susundin. Anong masasabi mo, Han? Lingon pa sa kanya ni Kenji na nakangiti ng malapad. Umabot yun sa mata ng lalaki. Hindi lang yun, Han. May sariling room si Noah. Gusto mong makita? Dahan-dahan nang tumango ng ulo si Britney na natiling nakatingin pa rin ng mata sa asawa. Halika, dito lang yun sa karating ng ating silid para mabilis lang nating mapuntahan. Nagpahila na sa kanya si Britney patungo sa kabilang silid. Kompleto sa mga gamit ng bata ang silid. Tambak din ng mga laruan doon na hindi pa man magagamit ni Noah pero kapag natuto na itong maglakad, malamang ay mapapakinabangan na rin niya lahat ng laruang naroon. Excited si Britney na nilibot ang silid. Tuwang-tuwa siya sa kanyang nakikita. Na-imagine na niyang ginagawa nilang paglalaro doong mag-anak kung sakaling meron silang oras na dalawa. Nagustuhan mo ba ang ating bagong tirahan? Sunod-sunod na napatango si Britney sa kanya habang kagat-kagat ng kanyang labi. Ayaw niyang maiyak pero ang pasaway niyang luha pilit na dumudungaw sa mata at nagpapakita na. Sure? Nagustuhan mo? Ulit ni Kenji na hindi inaalis sa mukha ni Britney ang mga mata. Pakaramdam niya na mga sandaling iyon ay bumalik sila sa panahong inalok niya ito ng kasal. Nagustuhan ko. Gusto ko ang villa na to, Kenji. Ibinukas ni Kenji ang kanyang mga dalawang bisig. Gusto niyang yakapin siya ni Britney ng oras na yon, gaya na madalas nitong ginagawa kapag may ginagawa siya ditong pabor at maganda. Pwede mo ba akong bigyan ng yakap, Britney? Tanong ni Kenji na namula ng mga mata. Unti-unting napawi ang mga ngiti ni Britney. Nagdadalawang isip kung yayakapin ng asawa. Sa huli nagpatalo siya sa binubulong ng kanyang damdamin. Kahit saglit lang, pwede ba ha, Britney? Tinapon niya ang kanyang sarili kay Kenji at tinayang yakapin itong kanyang katawan. Naipikit na niyang mga mata. Nahiling na kung bahagi pa rin yun ng kanyang panaginip ay ayaw na niyang magising pa dito. Thank you, Han. Pikit na mga mata ni Kenji sabay amoy sa buhok ng asawa. Marahil nagiging emotional ang lalaki ng mga sandaling iyon dahil
Ramdam niya muli siyang binibigyan ng pagkakataon ng kanyang asawa. Hindi na ito galit. Mabilis na rin itong kausap. Gusto niyang namnamin ang sandaling iyon na matagal na nung huling maranasan. Papayag ka bang mag-renew tayo ng kasal? This time hindi na secret wedding yun. Magsusuot ka na ng wedding gown na gusto mo. Malalaman ng lahat ng tao na asawa kita sa sandaling i-search nila ang aking pangalan. Gusto mo yun dati pa, hindi ba? Bulgar na kasal. Pangarap mo na yun dati pa. Tuparin na natin. Nanigas ng katawan ni Britney sa kanyang narinig. Hindi niya inaasahan na natatandaan pa pala ni Kenji ang mga bagay na gusto niya. Sa mga hirap kasing pinagdaanan niya, parang natabunan ng lahat ng iyon. Iniangat na niya ang kanyang mukha at bahagyang lumayo sa katawan ni Kenji. Hinayaan naman siyang gawin niyon ni Kenji. Hinuli nito ang kanyang mga mata. Hinintay na sumagot sa katanungan niya. Umaasa si Kenji na papayag din si Britney. Kailangan pa ba natin gawin yon? Okay naman na tayo ngayon. Sa halip na mainis ay marahang hinaplos ni Kenji ang mukha ni Britney. Kitang-kita ng babaeng mga matang dati nitong mata kapag titingin siya na puno ng pagmamahal. Nakikita niya yon ngayon. Mga mata nitong labis niyang minahal, mga mata nitong dahilan kung bakit lalo siyang nahulog sa lalaki noon kahit na alam niya ang estado ng pamumuhay nilang malayo ang agwat. Gusto ko yung gawin, Britney. Gusto kong iparamdam sa'yo na totoo ang pagbabago ko. Naluluhang ngumiti lang si Britney. Halo-halong emosyon ang nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. Pwede naman natin gawin yon, Kenji, pero hindi mo kailangang madaliin. Alam kong busy ka sa kumpanya, busy ka sa maraming projects at kung ano-ano pa. Narito lang naman ako. Si Noah, mananatili kami sa tabi mo as long as tuparin mo lahat ng pinangako mo sa akin. Muli siyang niyakap na mahigpit ni Kenji. Pikit na mga matang ginantihan na rin yun ni Britney. Mahirap paniwalaan sa mga sandaling iyon, ngunit kailangan niyang yakapin para makasurvive. Silang mag-ina ni Noah. Kailangan niya sabayan ng kahibangan ng asawa at ipakita ditong naniniwala siya sa mga pangako nitong batid niya sa bandang huli ay mapapako. Kailangan niyang makibagay, makisabay at lumaban sa larong nais na mangyari. Maraming salamat, Britney. Huwag kang mag-alala, hindi masasayang ang pagkakataong ito. Pagkasabi noon ay tinaniman ni Kenji ng halikang noon ni Britney at tuktok nito ng ulo. Pumasok na doon si Manang Elsa dala si Noah na umiiyak na. Agad itong kinuha ni Britney at kinarga. Ilang sandali pa'y sinayaw-sayaw niyang anak upang tumigil sa kanyang pag-iyak. Mataman lang silang pinagmasdan ni Kenji. Naisip ng daming oras niyang nasayang at ninakaw sa mag-ina. Bagay na babawiin niya. Bagay na hayaan niya sulitin nilang magkasama doon. Manang Elsa, pakitawag ng yaya ni Noah. Sabihin mo umakyat dito at bantayan ng bata. Kakain kami ni Britney dahil kailangan naming magpahinga. Kailangan naming bumawi ng tulog. Tumango lang ang matanda at mabilis na silang tinalikuran. Babalik ka ba sa university, Britney? Maya-maya ay bukas ng usapan ni Kenji habang sinasayaw-sayaw pa rin ni Britney ang kanilang anak na tumigil na rin sa kanyang pag-iyak. Pag-iisipan ko pa, hindi naman kailangan mag-aral pa ako ulit. Kenji, kung tutuusin may sapat na akong kaalaman, nalilinangin ko na lang. Bilang mo na lang ako ng ibang mga gamit sa pagpipinta. Mababantayan ko pa noon si Noah habang hinahasa ko ditong talento ko. Sigurado ka? Iba pa rin kasi talaga ang may diploma ka, Britney. Hindi naman kita babawalan. Sasabihan kita kapag gusto kong bumalik ng university. Ngiti ni Britney na nais nang tapusin ang usapan tungkol doon. Nang mabanggit kasi nitong salitang university ay nagbabalik sa kanyang pangalan ng kaibigan niya si Andre at ang masaklap na ginawa nito ni Kenji noon. Okay lang ba yun sa'yo? Hindi mo na kita mabibigyan ng sagot ngayon? Oo naman. Hindi rin naman kita minamadali. Basta sabihin mo lang sa akin kung kailan. Malambing pang wika ni Kenji na muling niyakap ang asawa habang karga nitong anak nila. Ilang sandali pa'y dumating ng yaya ni Noah. Pagkakuha nito sa bati, bumaba na rin ng mag-asawa sa dining area kung saan nakahanda ng pagkain nila. Tahimik silang kumain. Panaka-nakang pagsagot ni Kenji sa kanyang phone ng mga tawag. Ilang sulyap ang ginagawa ni Britney sa kanya kada sasagutin niyang mga yon at maudlot siya sa pagkain. Nahuhulaan na ni Britney na baka hindi na makatulog ang asawa at kailangan na nitong pumunta ng kanyang kumpanya. Hindi nga doon nagkamali si Britney nang pumasok sa dining ang secretary. Mr. Baruel, pasensya na po sa istorbo pero nasa kabilang linya pong kapatid niyo. Nasa opisina niyo raw po siya. Itinaas ni Kenji ang kanyang isang kamay upang patigilan ng secretary sa pagsasalita. Sabihin mo bukas pa ako pupunta ng opisina dahil pagod pa ako sa biyahe. Sinabi ko na po sir pero ayaw niya pong pumayag. Ngayon ka na raw po pumunta.
Ha? Sinabi mo bang kakarating ko lang ng bansa? Kunot na ang noong tanong ni Kenji. Opo, Mr. Barwell, pero ayaw pa rin po niyang makinig. Basta pumunta ka raw ngayon. Napabuga na ng hangin si Kenji at napatayo na sa kanyang upuan matapos na maingay na ibaba ang kanyang hawak na kobyertos. Tahimik na pinanood lang siya ni Britney na gawin iyon. Pasensya ka na, Han, hindi ako nagdadabog. Huwag ka sanang matakot. Hingi nito ng paumanhin na marahang ikinatango lang ng ulo doon ni Britney. Kailangan kong pumunta ng opisina upang magutuos kami ng dalawa ni Odessa. Magpapalit lang ako ng damit. Lingon na niya sa kanyang sekretary kapag dakay lumabas na ito ng pintuan ng dining area nila. Sinundan to ng mga mata ni Britney. Hindi yun nakaligtas sa mata ng sekretary ni Kenji. Pasensya na, Mrs. Barwell. Sorry sa pag-istorbo sa pagkain niyo. Hindi siya pinansin ni Britney kung kaya naman minabuti nitong lumabas na rin ng dining area. Naiwan si Britney mag-isa sa table. Iginala niyang paningin sa ilang mga maid na nakatingin na sa kanya. Nakatayo sila sa gilid at naghihintay ng magiging command nila. Kamusta na kayo? May tanong niya sa kanila na bumitak ng ngiti sa labi niya. Ayos lang po kami, Mrs. Barwell. Mabuti kung ganon, ani Britney na pinagpatuloy ng pagkain nila. Kayo po, kamusta na? Muling ngumiti lang si Britney sa kanila. Dito na po kayo titira? Dito na ulit. Tipid na tugon niyang marahang tumangupang ulo pero hindi niya magawang tingnan ang mga katulong na ilan lang sa mga matinong nakakausap niya noon sa lumang villa. Ang pogi-pogi po na anak niyo ni Mr. Barwell. Muling napangiti lang si Britney, ngunit ng mga sandaling iyon ay may bahid na yun ng lungkot. Muli kasing sumagi sa kanyang isipan ang pangyayaring pinaghinalaan siya ni Kenji na sa ibang lalaki raw ang bata. Sa tingin niyo, sinong kamukha? Kayong dalawa po ni Mr. Barwell, pinaghalo po ng itsura niyong dalawang bata, Mrs. Barwell. Tinanong ni Britney yun sa kanila upang patunayan na anak nila ni Kenji si Noah. Baka kasi may mag-isip pa sa kanila na sa ibang lalaki niya anak ang bata. Lalo na't batid niyang may mga balimbing sa mga maid. Tama, anak namin siya dahil nakuha niyang feature ng mukha ng aming mag-asawa. Ilang sandali pa'y lumabas na rin sa dining area si Britney nang maubos na niya ang pagkain sa kanyang plato. Sa paglabas niya doon ay naabutan niya pa ang nagmamadaling si Kenji na pababa ng hagdan. Bitbit ang leather niyang bag at nasa kanang kamay naman ang necktie. Baka sa kanyang mukha ang pagod at puyat ng mga haba nilang biyahe pero hindi niya alintana yon. Malapad nang umiti ang lalaki na makita niya nakatingin na sa kanyang asawa. Tatawagan kita mamaya kung anong oras ako makakauwi. Kung sakali man na hindi, ipapaalam ko pa rin sa'yo. Anitong mabilis na tinaniman ng halik sa noo si Britney na ikinagulantang ni Britney nang gawing iyon ni Kenji. Napatingin pa siya sa mga maid na nakakita't ng mula ng mukha niya doon. Magpahinga ka at bumawi ng tulog sa tabi ni Noah. Sige, mag-ingat ka. Sinundan na ng tingin ni Britney ang kanyang asawa na inabot na ang leather bag sa sekretary niya si Caroline. Nauna nang lumabas ng villa si Kenji matapos na lumingon sa kanya. Lumingon naman ang sekretary sa kanya at bahagyang yumukod bago humakbang patungo ng pintuan. Muli pang pinasadaan sila ng tingin ni Britney habang pasakay ng sasakyan. Kumaway pa si Kenji sa bukas na bintana ng sasakyan. Ngumiti lang si Britney at kapag dakay tumango ito. Nang mawala na sa paningin niyang sasakyan ay mabilis siyang umakyat ng hagdan. Tinungo ikalawang palapag ng villa. Habang paakyat ay sumagi sa isipan ni Britney ang tumakas. Nasa Pilipinas na sila, marami siyang pwedeng pagtaguan. Pwede siyang umuwi ng probinsya nila kasama ang anak. Ang problema lang ay kung paano sila lalabas dahil may mga security guard. Pagdating sa pintuan ng silid ay malalim siyang napabuntong hininga. Siguro hindi niya na muna kailangan tumakas. Ipapakita na lang niya na muna kay Kenji na matino na siya para naman kapag buo ng muli ang tiwala nito sa kanya, mas malaya niyang magagawa ang lahat. Matutulog na po ba kayo, Madam Britney? Tumango si Britney sa tanong ng yaya ni Noah na umahon na mula sa higaan. Pwede ka na munang bumaba upang kumain, pagkatapos ay umakyat ka na lang ulit para samahan na kami dito. Sige po, Madam Britney. Si Manang Elsa, paakyatin ko po ba? Tumango na si Britney at binalingan ng anak. Nahiga na siya sa kanyang tabi. Sa paglapat ng kanilang likod sa kama at pagyakap niya sa katawan ng anak ay nakaramdam siya ng kapayapaan. Sumara ang pintuan ng lumabas ang yaya. Kasabay ng pagsara ng mata ni Britney. Noah, mukhang makakatulog ng mahimbing ngayon ng mommy dahil nasa tabi kita. Bulong niyang bahagyang inamoy pa ang pisngi ng kanyang anak na kung saan ay amoy gatas. Sa loob ng sasakyan ay tahimik na isinot ni Kenji ang kanyang necktie. Nakalimutan niyang ipaayos yun kay Britney kanina nang dahil sa pagmamadali niya
Hindi niya yun isinuot dahil ang gusto niya yung asawa maglagay noon sa kanya. Lihim siyang nangingiti habang naalala mga mata ni Britney na unti-unti nang bumabalik ang kislap na parang bituin sa langit. Mukhang ayos na ulit kay ni Madam Britney, Mr. Barwell ha. Ang huling natatandaan ko ay, shh! Sa tingin mo ba, hindi ko siya isasama sa pag-uwi ko sa bansa, Caroline? Mali ka, kung nasan ako dapat nandun din siya. Isa pa, pinagpaplanuhan namin mag-renew ng vow. Magpapakasal kayo muli. Renew lang, total hindi naman kami nagkahiwalay. Paano yung divorce paper? Yung may pirma naming dalawa, wala na, sinunog ko na. Po, gulantang na tanong ni Caroline, nagtataka na rin ang sekretary kung ano ba talagang nangyari at biglang naging interested na naman ang kanyang amo sa asawa nito. Hindi lang yon, nagawa nitong bitawan si Monica. Gusto niya mga magtanong hindi niya magagawa, paniguradong magagalit na lalaki. Siya nga pala, ano pang sinabi ni Odessa sa'yo kanina? Pag-iiba na ng paksa ni Kenji. Wala na pong iba, sinabi lang po niyang maghihintay siya sa inyong opisina, Mr. Barwell. Iginalaw lang ni Kenji ang kanyang magkabilang balikat. Hindi na muling nagtanong pa, malamang gusto lang siyang makita ni Althea kung kaya ito nandoon. Wala ito ibang sadya. Okay, malamang ay kasama niyang kanyang asawa. Wala po sa bansa si Mr. Salmeda ngayon, may business trip po itong pinuntahan, Mr. Barwell. Sa pagkakaalam ko po ay dapat nakasama si Mrs. Almeda, kaso nalaman niyang nandito ka. Naguluhan na si Kenji. Kung importante ang lakad nila, malamang hindi papaiwan ng kapatid. Ito pa ba, mahilig bubuntot sa kanyang asawa kung saan man naglakad nito, lalo na kung walang pinagkakabalahan. Isa pa minsan pa kasama nitong kanilang mga anak. Isang himalayon ha? Magkasunod na pumasok ng Barwell firm si Kenji at ang kanyang secretary. Nagulantang ang mga guard at iba pang employee na makita sila. Halatang hindi nila napaghandaan ang pagbabalik ng kanilang tunay na boss. Taas noong tinalunto ni Kenji ang lobby diretso sa lift. Aminin niya man o hindi, na-miss niya ang pakaramdam na naroon siya ulit. Ibang-iba ito, Odessa. Hindi mo kailangang. Naputo lang sasabihin ni Kenji na pagpasok niya ng kanyang opisina ay makita niya ang kanilang mga magulang. Kasama yon ni Althea na prenteng nakaupo sa sofa at umiinom ng tsaa. Nasa leather swivel chair niya si Althea. Kaharap ang bukas na office computer niya doon. Mabuti naman at bumalik ka na ng bansa, Kenji. Malamig ang tono ng kanyang ina, nilingon ni Kenji si Caroline na agad na umiling. Wala rin siyang alam na naroon ang mga to. Ma'am, Dad, pilit niya pinasiglang kanyang boses at binigyan ng yakap ang kanyang ina. Nang balingan ng kanilang ama ay napaiwas na ng tingin dito si Kenji. Alam niyang may mali. Kadarating ko lang ni hindi pa nga ako nakakabawi ng tulog. Kailan mo ipapakilala sa amin ang iyong mag-ina? Lumipad ng mga mata ni Kenji sa banda ni Althea nang umisi lang sa kanya. Malamang isinabi na nito sa kanilang mga magulang ang tungkol sa kanila. Dahil kung hindi ay paano nila yun malalaman? Umarko pa ang isang kilay ni Althea sa kanya, ani mo ay hinahamon siya nito. Mom, sa weekend, mag-set tayo ng family dinner bilang reunion sa pagbabalik niyo ng bansa. Napaawang ng bibig ni Kenji, hindi inaasahang igigit yun ng mga magulang. Hindi pa siya handa. Baka nga pati ang kanyang asawa ay hindi pa rin handa makilalang mga magulang niya. Sa mga sandali pa lang na yun ay nababahala na siya. Kung ano sasabihin niyang alibay pagsapit ng weekend. Narinig mong mami mo, Kenji? Sa weekend. Seryosong segunda ng kanilang ama. Muli niya pang tiningnan si Althea na tumayo na sa kanyang pagkakaupo sa swivel chair. Let's go, Mommy, Daddy. May date pa ako ngayon sa mga anak ko. Aya na ni Althea sa magulang. Akmang pipigilan sana siya ni Kenji upang kausapin ng sarilinan, ngunit tumiwas lang sa kanya si Althea na inihawak ng mga kamay sa tig-isang braso ng kanilang mga magulang. Tila batang umirap pa ito. Nag-iwan ako ng detailed notes sa mga ongoing projects ng company mo. I-email ko na lang ang iba pang details ng mga kailangan mo. Kung hindi mo maintindihan, tawag ka na lang sa sekretary ko at siya nang bahalang mag-explain sa'yo. Okay ba yun ha, Kuya Kenji? Anyway, welcome back. Hindi makapaniwala si Kenji na pinapunta lang siya ng kapatid sa office ng dahil lang doon para busitin kasama ang kanilang mga magulang. Kung alam niya lang iyon ay paniguradong iginiit niyang hindi siya pupunta at hinayaan niyang mamuti na lang ang mga mata ng kanyang kapatid kakahintay sa kanya. Hindi naman pala yun sobrang importante. Niluwagan niya ang suot na necktie dahil parang hindi siya makahinga sa mga naganap. Asar na asar siya sa kapatid ngunit hindi niya naman magawang ilabas ang kanyang mga hinanakit dahil baka siya pa ang lumabas na masama kung papatulan niya ito ngayon. Paniguradong pagtatawanan na siya ngayon ni Althea
dahil naisahan na naman siya nito. Kinalamay niya ang kanyang sarili. Tinungo niya ang upuan at pabagsak na siyang naupo doon. Tama ang sinabi ni Althea. Nag-iwan nga ito ng mga notes ng explanation sa mga nangyayari sa loob ng kanyang kumpanya. Mr. Barrowell, gusto niyo po bang kunan ko kayo ng malamig na tubig? Offer ni Caroline sa amo na medyo nag-alangan kung kakausapin niya ba ito o isasara na lang din niya ang bibig at mananahimik na lang. Yes, please. Tipid na tugon niyang hindi tinitingnan ang secretary. He was pissed off by Odessa. Kung titingnan niya si Caroline, ay baka dito mabaling ang lahat ng galit niya. Nagkukumahog na lumabas na opisina si Caroline upang kunan ng tubig ang kanyang amo. Pigil ang hininga niya, naibuga lang niya iyon nang maipinid na niya ang pintuan. Sinimulang basahin ni Kenji ang notes ng kapatid. Maya-maya ay naging subsob na siya doon. Nang may hindi naunawaan ay tinawagan niya ang sekretary ng kanyang kapatid upang magtanong kagaya na lang ng bilin ni Althea sa kanya. Hindi niya namalayan ang paglipas ng oras. 10:00 na ng gabi. Nag-inat siya ng 2 braso at inutusan si Caroline na kunan siya ng kape. Kanina pa siya gustong tanungin ng sekretary kung walang planong umuwi. Nag-aalangan lang siyang istorbohin ang kanyang amo. Marami akong kailangang gawin. Pwede ka namang umuwi. Dito na lang ako sa office magpapalipas ng gabi. Okay lang ako, Caroline. Ani Kenji na hindi na naman mapuknat ang mata sa trabaho niya. Pero Mr. Barrowell, hindi ba kayo hihintayin ng asawa niyo? Natigilan si Kenji na marinig ang salitang iyon. Oo nga pala, nangako siya kay Britney na tatawagan niya ito oras na magkaroon siya ng pagkakataon kahit nasa opisina. Kinuha niya ang cellphone, agad siyang napakamot ng ulo. Nang maalala na tinanggalan niya nga pala ng karapatan ng asawang gumamit ng phone matagal ng panahon na, pati yun na hindi niya pa naaayos. Kailangan niya itong bilhan ng bagong mobile phone, pati na rin ang SIM card dahil yung nauna ay sinira niya ng dahil sa galit niya rito. Minabuti niyang tawagan ng landline sa villa. Doon na lang muna niya ito kakausapin. Bukas na bukas din ay papabilhan niya ito ng bagong cellphone nang sa ganun ay may contact siya ulit. Ang weird naman kung hanggang sa bansang ito ay wala pang magamit ang kanyang asawa. Magtataka ng marami dito. Ako nang bahala. Sige na, umuwi ka na, Caroline. Sige po, sir. Maaga na lang po kung papasok bukas. Tumango lang sa kanya si Kenji at muling sumenyas na umalis na siya sa harapan niya. Isang makahulugang tingin ang iniwan ng kanyang sekretary na sa mga sandaling yun uwing-uwi na. Bago siya lumabas ng opisina ay naulinagan niya ang pagkausap ni Kenji sa isa sa mga maid ng villa. Gising pa ba si Britney? Good evening po Mr. Barrowell, titinan ko po. Sige, kung tulog na ihayaan mo na, huwag mo nang gisingin. Bukas na lang. Ilang minuto lang hinintay ni Kenji at nalaman niyang kakatulog lang daw ng asawa. Malamang ay hinihintay nito ang tawag niya. Kung may sarili lang itong phone, sana ay nakapagpadala siya ng message dito na mababasa nito oras na magising siya kinabukasan. Denial ni Kenji ang number ni Caroline na sa mga sandaling iyon ay lula ng sasakyan niya at nakalayo na sa building ng kanyang opisina. Yes, Mr. Barrowell, may nakalimutan po ba kayong iutos sa akin? Kinakabahan niyang tanong sa amo. Bukas ng umaga, bago ka pumunta dito sa opisina ay dumaan ka na muna sa bilihan ng cellphone at bilhan mo ang aking asawa. Alam mo nang gagawin, set up mo na doon ang lahat ng mga kailangan kagaya ng dati. Huwag mo kalimutan ng phone locator at tracker. Dapat meron yon. Maliwanag Caroline, nakahinga ng maluwag doon si Caroline. Ang akala niya pababalikin pa siya nito ng office. Masusunod po Mr. Barrowell. Matapos ang tawag ay muling hinarap ni Kenji ang screen ng kanyang computer. Ilang oras pa ang inilaan niya doon. Nang mapagod ang mga mata, ay tinungo niya ang sofa, nahiga siya doon. Gusto niyang umuwi ng villa, ngunit pagod na siya. Paglapat pa lang ng kanyang likod sa sofa ay kaagad niya na naramdaman na para ba siyang hinihila noon patungo ng dreamland. Bunga marahil yun ang pagod niya sa kanilang naging biyahe pabalik ng bansa. Bagsak na bagsak ang katawan niya, patang-pata sa maghapon. Bukas na lang ako uuwi, bulong niyang tuluyan ng makatulog kahit na wala siyang kumot. Pagkatapos na kumain ng agahan ni Britney, kinabukasan na hindi na siya nagtaka na may dumating na package. Nang buksan niya iyon ay bagong biling cellphone yon na ayon sa note ay galing yun sa kanyang asawa. Maliit siyang napangiti. Nalaman niya mula sa maid na hindi umuwi si Kenji kagabi dahil umano sa pagtawag nito. Pinagkibit na lang niya iyon ng balikat. Ano pa bang aasahan niya? Sanay naman siyang hindi talaga yun madalas na umuwi kahit nung nasa Paris sila. Ganon kalala ang pagiging workaholic ni Kenji. Dinaig pa nitong dating among si Renz. Naunawaan naman niya, malamang marami rin itong kailangang asikasuhin.
At saka malay niyang may iba pa itong gagawin. Pagbukas niya ng screen ng cellphone ay kaagad siyang nakatanggap ng tawag mula kay Kenji. Nagustuhan mo ba? Bagong series yun ng kilalang brand ng cellphone. Sigurado siyang yun ang tinatanong nito. Salamat. Nagustuhan ko. You're welcome, Britney. Pasensya ka na nga pala kung hindi ako nakauwi kagabi. Mamaya ay uuwi ako. Saglit lang ang naging usapan nila dahil ani ni Kenji ay may meeting pa siyang pupuntahan. Nang sumapit ang tanghali, hindi mapakali si Britney. Ilang beses niya kasing tinawagan ang number ng kanyang kapatid ngunit hindi niya yun makontak. Hindi ito nagre-ring. Nilukop na ng pag-alala ang kanyang katawan na mag-scroll siya sa contacts ng bagong cellphone. 2 number lang ang nakasave doon, kay Kenji at kay Caroline na sekretary ng asawa. Ang sekretary ang kanyang tinawagan. Hindi niya inabalang ang asawa na alam niyang busy sa mga oras na yon. Baka mamaya mapagalitan pa siya nito kapag naistorbo. Sige po, Mrs. Barrowell, sasabihin ko kay sir ang request niyo mamaya paglabas niya sa conference room. Sa tingin ko naman ipapayag siya sa gusto mong mangyari. Tatawagan na lang po kita mamaya. Salamat, sabihin mong kahit pasamahan niya pa ako ng kahit na ilang bodyguard. Ayos lang, ang mahalaga ay makita kong aking kapatid. Huwag mo sanang kakalimutan. Tawagan mo na lang ako ulit ha. O sabihin mong tawagan niya ako at ako na mismo makikipag-usap kay Kenji sa aking request. Noted po, Ma'am Britney. Hihintay na muna ni Caroline ng ilang minuto matapos na lumabas ni Kenji sa conference room bago ito puntahan sa kanyang opisina upang kausapin. Medyo masama pang hilat siya ng mukha ng amo niya dahil sa ilang pakikipagtalo at diskusyon sa mga investors na bago nilang project. Sa kunot nitong noo at gusot ng mukha ay halatadong mainit ang ulo nito at ayaw niyang sumabay dahil baka hindi lang si Britney ang madamay. Baka maging siya ay masali sa galit nito at biglang masermonan ni Kenji. Mr. Barrowell, tumawag pong inyong asawa kanina. Panimula niya pagkapasok niya at pagkalapit sa table ng amo. Hindi nagangat ng tingin si Kenji. Kahit na naramdaman niyang sekretary at narinig ang boses nito. Nanatiling mga mata ni Kenji sa document na kanyang hawak. Nag-request po siyang sana man lang ay makita niya ng personal ng kanyang kapatid o kung hindi naman ay ang kahit na makausap man lang daw niya ito saglit through mobile phone. So tingin ko naman panahon na rin para pagbigyan ng kanyang gusto, Mr. Barrowell. Matagal na panahon na rin naman po yun kaya sana pagbigyan niyo siya. Mula sa kanyang binabasa, binaling ni Kenji ang mata sa kanyang secretary. Hindi niya masyadong naintindihan kung anong ibig nitong sabihin dahil sa binabasa niya. Anong sinabi mo, Caroline? Si Madam Britney po, Mr. Barrowell. Gusto niya raw po magkaroon ng communication sa kanyang kapatid. Hindi niya po masabi ng diretso sa iyo dahil inisip niyang busy ka. Panandali ang natahimik si Kenji. Napag-isipan na niya yun noon pa man. Ilang minuto niyang pinagnilayan ang sinabi ni Caroline. Nais niya na nga sanang i-open ang bagay na yun sa asawa dahil tsak na matutuwa to. Kaya lang ay bigla naman siyang pinapunta ni Odessa sa kumpanya niya. Sige, pero siguraduhin mong hindi niya makukumbinsi si Britney na sumama sa kanya at maging rebelde sa akin. Ihanda mo ng mga bodyguard na sasama sa kanila. Kailangan makabalik si Britney ng villa ng ligtas. Masusunod po, Mr. Barrowell. Hindi po ba kayo sasama sa kanya? Sinamaan na siya ng tingin ni Kenji. Nakalimutan yata ni Caroline kung gaano kasagad ang galit niya sa lalaking kapatid ni Britney. Oo, nasabi niyang okay na sila pero baka oras na makita niya si Gavin ay baka bigla na namang maging masama kay Britney. Sorry po sir, akala ko lang naman po'y gusto niyong samahan ng asawa niyo. Tugon ni Caroline na pinagsisisihan na ang mga nasabi niya. Paumanhin, Mr. Barrowell. Mabilis na nagawa ng paraan ni Caroline ang lahat upang makapag-meet ang magkapatid bago sumapit ang hapon ng mismong araw na yon. Tinawagan niya si Britney na sa mga sandaling iyon ay halos mapatalon sa labis na galak sa narinig niya. Talaga, Caroline? Pumayag na si Kenji? Opo, Mrs. Barrowell. Kaya naman maghanda na po kayo para kitain mamaya ang kapatid ninyo. Ipapasundo na po kayo sa isang driver. Salamat. Halos maluha-luha niyang turan. Sinuot ni Britney ang pinakamaganda niyang damit. Nag-selfie pa siya doon upang isend lang kay Kenji para ipakita ang itsura niya. Matapos niyang isend iyon sa asawa ilang segundo lang at nakatanggap siya ng tawag. Excited ka? Paulit-ulit na tumango si Britney, hindi maitago na pamamasa ng gilid ng mga mata niya. Salamat dahil pumayag ka. Tapos na siyang maglagay ng konting kolarete ang kanyang muka. Hinihintay na lang niya na dumating ang family driver nila. Pasandalan nakaupo si Kenji sa kanyang survivor chair. Hindi niya maikaila sa mga mata ng asawang matingkad na kislap ng pag-asa. Tumango lang siya at saka ngumiti. Sige, mag-ingat ka. Enjoy ka lang doon. Napakurap na si Britney sa narinig. Kung hindi pa ni Kenji papatay ng tawag, malamang baka ay maiyak na si Britney sa sobrang saya.
Sige na Britney, tatawagan na lang kita ulit mamaya. Marami pa akong gagawin. Tumangulo si Britney at tinapos na ang tawag. Ilang sandali pa ilula na siya ng sasakyan. Sa isang restaurant sila nakatakdang magkita. Pagpasok pa lang sa pintuan noon ay hindi na mapigilan ni Britney ang kabahan. Unti-unti nang namula rin ang mga mata niya. Kuya, bulalas ni Britney pagkakita niya rito. Ilang minuto silang nagkatingin ng magkapatid. Maya-maya pa si Gavin ang tumayo't sinalubong si Britney ng mahigpit na mga yakap na pangungulila dito. Kuya, kamusta ka? Britney, bakit ang payat mo yata ngayon? Ginugulpi ka ba ni Kenji? Pinapahirapan? Sabihin mo sa akin. Ayos lang ako. Ikaw ang kamusta? Tugon ni Britney na niyakap to ng mahigpit. Ayos lang din ako. Kamustang pamangkin ko? Ayos lang ba siya? Bakit hindi mo isinama? Sana sinama mo para naman nakita ko. Anong pangalan niya ha? Noel Alexandro. Tinatawag namin siyang Noah. Umiyak pa si Britney dala ng buhos ng emosyon. Ayaw niyang bumitaw ng yakap sa kanyang kapatid. Parang dekada ang lumipas na hindi sila nagkita. Feeling niya parang bata pa rin siya. Batang paslit na nakadepende sa kanya. Napakapogi ng pangalan niya. Pinalis ni Britney ang kanyang mga luha. Kinuha ang phone niya at in-scroll ang recent picture ng anak na bagong kuha lamang. Halos niya ng bago niyang phone. Ito si Noah kuya, kamukha ko siya hindi ba? Naging mabilis ang paglipas ng mga oras sa pagitan ng magkapatid. Hindi nila namalayan na panahon na para muli silang maghiwalay nang lumapit sa kanila ang isa sa mga bodyguard upang sabihin na tapos na ang oras ng kanilang pagkikita. Hindi na umalma doon si Britney kahit na hindi sapat para sa kanyang naging oras ng pagsasama nila ni Gavin. Isang mahigpit na yakap ang ibinigay ng babae sa kanya. Ganon din ang ginawa ng lalaki. Kung meron kang problema, sabihin mo lang sa akin ha. Huwag kang mahihiyang magsabi. Maluhaluhang tumangutango si Britney. Nararamdaman na matagal nang maulit ang tagpong ito. Sige, ikaw din kuya. Pwede na tayong mag-usap na matagal anumang oras natin gustuhin. Tawagan mo lang ako. Mag-message ka lang sa akin. Konektado na ulit ang mundo natin. Sige, ikaw din. Alagaan mo sarili mo. Sana sa susunod kasama mo ng iyong anak. Ipapaalam ko sa asawa ko kuya. Siguro naman hindi niya ipagdadamot yun sa'yo. Hihintayin kong araw na yon. Isang mahigpit na yakap pa at tuluyan nang lumabas doon si Gavin. Naiwan si Britney na kahit anong pigil na huwag bumagsak ang mga luha, ay tahimik pa rin yung bumaba. Marahas niyang pinahid yun ang likod ng kanyang palad. Kung siyang masusunod gusto na niya sumama sa kanya, kaso kung gagawin niya yun, paniguradong masusaway niya doon si Kenji. Hindi pa po ba tayo aalis, Mrs. Barrowell? Tanong ng isa sa mga bodyguard na kasama ni Britney. Saglit lang, pwede. Parang batang tanong ni Britney, namumula pa rin ang mga mata niya. Kanina pa po nagtatanong si Mr. Barrowell kung pauwi ka na ng villa. 5 minutes na lang. Hindi na sumagot ang bodyguard sa kanya, tinayaan na lang na lumipas ang 5 minutes na hiling ni Britney. Ang babae na ang kusang tumayo matapos ang 5 minuto. Siya na rin ang naglakad papalabas ng restaurant. Tinungo niya ang sasakyan naghihintay sa kanya sa pamamagitan ng maingat na pag-iya sa kanya ng mga kasama. At least, nakita sila ng kapatid. Mapapanatag ang loob niya ngayon na alam niyang okay lang pala ang kalagayan nito. Pinagbuksan siya ng pinto ng driver. Tahimik siyang nakaupo sa likurang upuan ng RV. Pagbalik niya sa villa, dapit hapon na. Ang orange-red sunset ay nakakalat ang liwanag sa looban ng kanilang bagong tirahan. Maliit na napangiti na doon si Britney. Ang tanawin ay napakaganda sa mga sandaling iyon kagaya na lang ng pakiramdam niyang napakagaan. Pagbaba ni Britney ng sasakyan, nakita niya sasakyan ni Kenji sa parking area. Bahagya siyang nagulat ngunit hindi naman na doon nagtaka pa. Nakauwi na siya? Nagmadali na siyang bumaba at tumakbang papasok sa loob, ngunit agad yung bumagal ng maagaw ng magandang paglubog ng araw ang kanyang pansin. Tila noon niya lang ito muling nasilayan. Marahil ay puro snow at malamig na panahon ang kanyang naranasan sa Paris. Ang ganda, mahinang usal habang titig na titig ang mga mata na nasa harap ang tanawin. Samantala, nakatayo sa entrance si Kenji. Tahimik niya pinagmamasdan ng asawa niya si Britney na ibang-iba ang aura ng mukha. Masaya yon. Kawangis ng mukha noong bago pa sila. Nakadagdag pa sa ganda nito ang parang inosenteng batang pinagmamasdan habang nakatayo ang paglubog ng araw. Ang puting damit at ang itim na buhok na marahang umiindayog sa simoy ng malamig na hangin na papasimulang panibagong gabi. Unang gabi nila sa bansa, kahit nanganak na siya, halata pa rin ang pagiging perpekto ng kurba ng katawan. Sana, tuloy-tuloy na kami maging ganito. Mahinang nausal ni Kenji, dahan-dahan siyang naglakad upang puntahan na ang asawa na ilang di pa nang layo sa kanya. Itinaas ang kamay para hawakan ang gilid ng mukha nito. Hindi nagbagong masayang ekspresyon ng mukha ni Britney. Nang lingunin niya si Kenji na naramdaman niyang paglapit. Huhulaan ko, umiyak ka nang makita ang kapatid mo. Ganun ba siya na miss?
Napakislot na si Britney, bahagyang iniwas sa asawang muka. Medyo, naiyak lang ako dahil masaya ko muli siyang makita. Alam mo namang mababaw ang luha ko, hindi ba? Ganun pa man, masayang masaya ko muli ko siyang nayakap ng mahigpit. Binawi ni Kenji ang palad niya, mukhang sobrang na-touch, kaya ata sa pagpayag ko. Lumapit si Britney, tinawakan ng kanyang isang kamay. Marahan yung pinisil-pisil. Kenji, maraming salamat. Hindi inaasahan ni Kenji kaya naman sobrang na-touch siya sa naging pasasalamat nito. Walang anuman, basta para sa ikakasaya mo. Nakahanda akong gawin ng lahat para sa'yo. Bumaba ang tingin ni Kenji sa kamay nitong nakahawak pa rin sa kanyang palad. Pupunta ako bukas sa Batangas. May party sa gabi. Pwede ka sumama kung gusto mo. Alam ni Britney na may ginagawa siyang malaking project kamakailan lang. Ang pagpunta sa Batangas ay upang makilala ang mga kasosyo nito. Parang hinaplos ng mainit ang kanyang puso sa katanungan at imbitasyong iyon ng asawa. Ibig sabihin handa na nitong ipakita siya sa publiko. Isasama siya eh. Marami ang makakakita sa kanilang magkasama sa lugar na iyon. Talaga? Isasama mo ko? Tanong niya hindi pa rin makapaniwala. Oo, kaya nga tinatanong kita, gusto mo ba? Kung ayaw mo, hindi naman kita pipilitin. Sa oras na ito, inalis na ng takip silim ang huling sinag ng papalubog na araw. Of course, sasama ako. Gusto mo ko isama eh, alangan namang magpakipot pa ako. Bilang tugon ay mahigpit siyang niyakap ni Kenji, hindi naman yung tinutulan ni Britney. Ginantihan niya ng yakap ang asawa, ipinikit na niyang kanyang mga mata nang marahong magod ang kamay nito sa kanyang likod. Maliit siyang umiti, hindi malungkot yon pero hindi rin naman masaya. Hindi maintindihan kung bakit nakakaramdam siya dito ng sakit. Kamusta nga pala pagkikita niyo ni Mrs. Almeda? Tanong niya nang kumalas na sa yakap at magkahawak ng kamay na pumasok sila ng entrance ng kanilang bagong tirahan. Kailan mo siya matututunan tawagin sa pangalan niya lang? Althea na lang o kung hindi naman ay Odessa. Hindi mo na kailangan maging formal pa ng pakikipag-usap sa kanya. Huwag kang mailang, asawa kita Britney. Mas matanda ako sa kanya kung kaya tawagin mo na lang siya sa pangalan kahit na si Renz. Maliwanag, sabi mo sa akin kapag binuli ka nilang mag-asawa, igaganti kita sa kanila. Naitikom na ni Britney ang bibig. Feeling niya parang nakakahiyang gawin yon sa mag-asawa. Kailangan mo na sanayin ang sarili mo. Hindi ka na basta sekretary ni Renz. Asawa na kita, Sige, pag-aaralan ko. Dapat lang at saka okay ng pagkikita namin. Ayun, binuwisit niya lang naman ako. Mahinang natawa si Britney. Natigilan sa paghakbang si Kenji. Yun niya lang ulit ito nakita at narinig na tumawa ng totoo. Mabilis na maitinikom ni Britney ang kanyang bibig na makitang reaksyon ni Kenji. Sorry, walang nakakatawa sa sinabi mo. Huwag mo sanang isipin na ikaw ang pinagtatawanan. Natigilan si Britney ng gagapi ni Kenji ang dalawang palad niya. Nasa entrance na sila ng villa. Maya-maya pa'y walang ano-anong tumungo ito at inabot ang kanyang labi upang ilang segundong halikan lang. Ngayon ko na lang ulit narinig ang masigla mong halakhakan. Maluhaluhang usal na ni Kenji. Ang buong akala ni Britney ay kasama nilang anak na si Noah patungo ng Batangas. Kung kaya naman hindi siya mapalagay ang sabihin ni Kenji na hindi nila ito kasama bago sila mahiga ng kama sa gabing iyon. Medyo na-bother siya kung bakit. Pwede naman nila itong isama at ang yaya dahil may silid naman. Para tuloy nagdadalawang isip siya kung sasama o sasabihin niyang mananatili na lang siya dito sa villa. Tayong dalawa lang Britney at saka si Caroline, masyadong bata pa si Noah at makakasama sa kanya kapag lagi siyang ibabiyahe. Mura pang katawan niya kaya dapat nandito lang siya sa bahay. Hindi naman siya pababayaan ng mga katulong dito at nangyaya niya. Pwede mo rin siyang i-check minu-minuto kung talagang nag-aalala ka sa kanya. Saka nandito rin naman si Manang Elsa. Sa tingin mo ba hayaan niya mapahamak ang anak natin? Ha? Takot na lang nilang may masamang mangyari sa tagapagmana natin. Pero Kenji, gusto ko pa rin siyang makasama doon. Hindi mo pwedeng gawa ng paraan? Natigilan si Kenji. Ilang minutong pinagmasdan niya si Britney. Puno na ito ng pag-aalala ngayon pa lang. Hindi niya maintindihan kung ano nagbibigay dito ng labis na pagkabahala. Wala namang ibang kukuha ng anak nila. Secure naman ang villa na yun kung kaya malabo tong makidnap o ano pa mang inaalala niya. Britney, uulitin ko, walang mangyayaring masama kay Noah dito. Hindi siya nila pababayaan dito. Nakapagpalit na ng pantulog si Britney at nasa ibabaw na silang mag-asawa ng kama. Naghahanda ng matulog. Napag-usapan nila ang long trip after nilang kumain ng dinner na umabot hanggang sa silid. Hindi ako lubos na nagtitiwala kahit sa yaya niya. Anong malay natin? Hindi naman natin nakikita ang mga ginagawa nila. Hindi na lang ako sasama sa'yo. Dito lang ako. Si Caroline na lang ang isama mo sa banquet. Hindi ba at siya naman palagi ang sinasama mo noon, hindi ba? Kayo na lang dalawa, Kenji. Napipigtas na ang pisi na pasensya ni Kenji, pero pinili niyang maging kalmado pa rin at ipaliwanag ang lahat.
Gusto niyang isama si Britney para naman maging involved na ito sa mga ganong klaseng mga okasyon. Gusto na rin niyang masanay na makiharap ito sa mga tao, yung tipong hindi ito matatakot makisalamuha. Inaasahan ng mga kasosyo ko na ang asawa ko makakasama ko doon. Si Caroline ba ang Mrs. Barwell? Britney naman. May 2 anak na siya at isa pa, ayaw ko maging usap-usapan kami doon. Ilang beses pa siyang kinumbinsi ni Britney. Subalit palaging may dahilan si Kenji sa kanya na wala na naging lusot pa ang babae. May punto naman ito at lubos din yung naintindihan ni Britney. Sa bagay, isang negosyante ang asawa niya. Ano pa ba ang aasahan niya? Isa pa, yun kaya ang pangarap niya na rin dati pa. Ilang araw ba tayo doon? Depende Han, pero hindi naman tayo aabuti ng buwan. Ano, pumapayag ka na ba? Itinaas ni Kenji ang kanyang kamay at hinubad ang 3 botones ng kanyang suot na t-shirt. Nang lumingon kay Britney ay nakita niya titig na titig ng asawa sa ginagawa niya. Sumilay ang kakaibang ngiti sa kanyang labi. Alam na niya ang ibig ipahiwatig ng mga titig na iwan ng kanyang asawa. Payag ka na, tawagan mo na lang si Manang Elsa para makita mo si Noah. Isa pa, may CCTV naman ang room niya. Iko-connect ko na lang yun sa phone mo nang minu-minuto'y pwede mong makita kung anong ginagawa ng anak natin para naman makagala ka na. Samahan mo na ako Britney, please. Sige na nga, sasama na ako. Kung tutuusin ay excited din si Britney sa magaganap na travel nila. Noong magkasintahan pa lang sila, pinapangarap niya yun at madalas mag-imagine kung anong pakaramdam ng palaging kasama ni Kenji sa travel. At ngayong mararanasan na niya ang bagay na yun, alangan namang palagpasin niya pa. Ayan, halika nga dito. Bukas ni Kenji ng magkabila niyang bisig upang yakapin si Britney. Walang patumpik-tumpik na sumunod sa kagustuhan niya si Britney. Lumapit siya sa asawa at inihagis na ang kanyang katawan upang ikulong ni Kenji sa loob ng kanyang mga bisig. Tiningala pa niya ang mukha. Kasama mo naman ako wala kang dapat na ipag-alala. Pagkasabi niya noon ay yumuko na ang ulo ni Kenji upang halikan ng labi ng asawa. Hindi naman tumutol doon si Britney na binigyan pa ng access si Kenji sa kanyang labi. Maya-maya pa ay maingay na pinagsaluhan na ng mag-asawa ang mainit na tagpo sa ibabaw ng kama. Napagtanto niya na iba pala ang pakiramdam kung ang bagay na yun ay pareho nilang ginusto. Parang gaya lang ng dati, nung hindi niya pa nalalaman ang tunay na agenda ng asawa. Sa tanawing iyon ay mas kinanahan si Kenji. Parang ibinalik siya ng tagpong iyon sa nakaraan nilang dalawa ni Britney, kung saan tanging pagmamahal lang ang nararamdaman niya para sa kanyang asawa noon. Mahal na mahal kita Britney. Napadilat na ng mariing nakakapit na mga mata ni Britney nang marinig niya yon. Nagtagpo ang mga mata nilang dalawa ni Kenji na panandaliang natigil sa ginagawang pagtulos ng sarili. Sorry sa mga nagawa ko masasakit sa iyo noon. Alam kong marami. Alam kong ang iba sa mga pananakit ko ay sobra na, pero humihingi ako ng tawad ngayon. Sana'y mapatawad. Hindi na nagawang matapos yun ni Kenji dahil hinila na ni Britney ang kanyang ulo palapit sa kanya upang halikan ng labi ng kanyang asawa. Nahikbi na siya, aaminin niyang ang sama ng loob niya sa kanya noon. Pero ngayon parang napawi ng lahat ng galit niya dito. Alam mo ba kung gaano rin kita kamahal Kenji, hindi ba? Tanong ni Britney sa pagitan ng kanilang mga halik. Huwag kang mag-alala, aayusin natin ang lahat basta tuparin mong mga pangako mo sa akin. Isa na doon na yung kahit kailan ay hindi ka na maghahanap ng iba pa. Pangakuhan, pangako. Pangako ko sa inyong dalawa yun ng ating anak na si Noah. Buong sigla ni tinuloy nilang ginagawa hanggang sa marating parehong rurok na sukdulan. Hinihingal na bumagsak si Kenji sa tabi ng katawan ni Britney. Tumagilid naman doon ang babae upang yakapin ang katawan ni Kenji na unti-unting lumalabas ang init ng katawan. Siya na ang kusang dumukwang upang halikan ng labi nito na bahagyang nakaawang at naghahabol ng hininga. Aasahan ko magbabago ka na. Bilang tugon ay niyakap lang ni Kenji ang katawan ni Britney at pinahiga ang asawa sa kanyang isang braso. Pinulupot na niya sa katawan si Britney, ang isa niyang libreng braso at dinantay na ang isang binti dito. Kinabukasan ay maaga silang nagbiyahe patungo ng Batangas. Hindi pa sumisikat ang araw at kasalukuyang natutulog pa noon si Noah. Parehong hinalikan ng mag-asawa ang kanilang anak na binuntahan pa sa kanyang silid bago tuluyan silang umalis. Nag-book ng presidential suite si Caroline sa isang 5-star hotel sa lugar ayon sa utos ni Kenji. Nasa top floor iyon na nasabing hotel. Pagkatapos ditong mag-check-in, nagpaalam si Kenji kay Britney na pupunta na muna sa branch ng kanyang company sa lugar na yon. Dito lang ako? Tanong ni Britney habang nakaupo sa gilid ng kama at pinagmamasdan si Kenji. Nagpalit si Kenji ng damit na suot sa formal suit at nakisuyo kay Britney na suotan siya ng necktie. Sinunod naman yun agad ni Britney.
Masuyo niyang isinuot sa asawa ang necktie. Bilang reward, hinalikan siya nito. Mamayang gabi pa ang banquet. Pwede kang lumabas upang maglakad-lakad basta wag mong kakalimutang magsama ng ilang bodyguard para na rin sa iyong kaligtasan. Britney, maliwanag. Tumango lang si Britney. Hindi niya mapigilang mapangiti na lang sa pabor na ibinigay sa kanya ni Kenji. Marahil dahil masunurin siya kung kaya naman binibigyan siya nito ng kalayaan ngayon. O marahil dahil maganda ang mood ni Kenji. O baka naman tunay na talaga ang sinasabi nitong pagbabago. At yun na ang simula. Yun kasi ang ugali ng kanyang asawa dati pa. Hindi mahigpit, hindi malupit. Mapagbigay ito. Hindi ba may mga kakilala ka naman? Malay mo malapit lang sila dito o mag-effort sila. Bakit hindi mo sila i-contact para makita-kita naman kayo? Maging abala ka habang wala ako para hindi ka mainip. Pwede rin namang ipamper mo sarili mo. May malapit na mall dito. Magpamassage ka, magpa-spa ka. Sige, baka gawin ko huling suggestion mo. Wala naman akong maalalang mga kaibigan ko dito. Natigilan si Kenji nang bigla niyang maisip ang kaisa-isang kaibigan ni Britney na kilala niya. Si Andre. Talaga bang hayaan mo akong lumabas at gumala? Hindi ka ba natatakot na bigla akong tumakas? Bakit ka naman tatakas? Meron kang bodyguard. Saka kahit saan ka pumunta, maghahanap pa rin naman sila. Kaya naman wala akong dapat na ikabahala. Makahulog ang sagot ni Kenji sa asawa niya. Natameme na doon si Britney. Malambing na siyang niyakap ni Kenji. Tama nga naman ang sinabi nito. Isa pa, wala namang dahilan din para gawin mo yon, hindi ba? Nasa simula na tayo ng ating pagbabagong buhay. Hindi na rin naman ako maghigpit at malupit kaya wala kang nakikitang dahilan para gawin mo to. Hinalikan pa ni Kenji ang noon ni Britney na natiling tahimik pa rin na tinitinan lang ang mukha ni Kenji. Just enjoy yourself. Habang wala ako, okay? Huwag mo tipirin ang sarili mo. Gamitin mo yung card na binigay ko sa'yo. Pwede kang mamili ng mga damit o gamit ni Noah para dalhin natin pabalik bilang pasalubong sa kanya. Kumain ka rin ng magugustuhan mong pagkain doon. Bahala ka na. Maliwanag? Tumango lang si Britney. Ilang segundong halik sa labi ang ginawa ni Kenji bago siya tuluyang iniwas sa loob ng suite. Pagkaalis ni Kenji, nahiga lang si Britney sa kama. Wala siyang planong lumabas. Dumapa siya sa kama at tiningnan ang CCTV sa kanyang cellphone na nilagay ni Kenji habang nasa biyahe sila. Gising na si Noah. Naglalaro na ito doon. Parang pelikulang walang sawang pinanood lang ni Britney ang kanyang anak hanggang sa paliguan niyon ng kanyang yaya. Hindi pa nakontento doon ng babae at tinawagan niya pa si Manang Elsa. Masayang nakipag-video call siya sa matanda. Kamusta ka dyan, Iha? Ayos ka lang ba? Oho, Manang Elsa. Nandito lang ako sa suite. Pumunta si Kenji sa branch ng company para sa meeting. Hindi kanya pinayagang lumabas? No, pinapalabas niya nga ako kaso wala naman akong alam na ibang pupuntahan. Sa tingin mo, Manang Elsa, magbabago na talaga si Kenji gaya na pangako niya sa akin? Hingi niya ng opinyon sa matandang nakasama nila. Gusto niya lang na may makausap ng mga sandaling iyon. Sa palagay niyo po, Manang Elsa, siguro Madam Britney, kung hindi na siya ganun dati kahigpit sa'yo, malamang totoong natauhan na siya. Gusto ko maniwala pero may agam-agam pa rin naman ako. Pero kung minsan naramdaman ko naman na sincere siya, marahil kaya ako ganito ay nang dahil sa mga karanasan ko sa piling niya. Daw ang lahat naman ay pwedeng magbago, hindi ba? Mahal naman niya ako dati, totoong mahal niya. Ani ang bumangon na sa kanyang pagkakahiga. Ganun pa man, willing akong pagbigyan siya, Manang Elsa. Tama yan, para na lang din sa kapakanan ng inyong anak na si Noah. Malapad na napangiti doon si Britney. Tumayo na. Naisip niyang pumunta na lang siya ng mall para mamili. Lalabas ka, madam? Pupunta ako sa mall. Pinayagan naman ako ni Kenjing magtungo doon. Bibilan ko si Noah ng mga damit, saka kung may magugustuhan akong bilhin. Sige po, Madam Britney. Mag-iingat kayo dahil bagong lugar yung kinaroroonan niyo. Baka mawala ka. Huwag kang mag-alala, Manang Elsa. May bodyguard ako, saka kahit mawala ako, mahanap ako ni Kenji. Tumawa na lang doon ang matanda bilang tugon sa kanya. Salamat, Manang Elsa. Pakisabi sa yaya, pakibantay mabuti si Noah. At baka mahulog sa hagdan. Ang likod pa naman ng batang yan. Baka hindi niya mapansin. Naku, wag naman sana. Tumango lang ang matanda at saka pagak na natawa na. Namatay ang tawag. Nagpalitan ng kanyang damit si Britney. Napapansin ni Britney ang bodyguard niya kahit na malayong agwat nito sa kanya. Wala naman siyang pakialam doon. Mabagal lang siya naglalakad sa loob ng mall. Tumitingin-tingin sa mga nadadaanang shop ng mga damit pang bata. Nagtitingin-tingin kung may babagay ba sa kanyang supling. Britney? Joanna? Napalingon na si Britney nang marinig ang pamilyar na boses. Isa yun sa kanyang mga naging professor noon. Ikaw nga, kamusta ka na? Dito ka na ba sa Batangas nakatira? Ngumiti si Britney. Hindi makapaniwalang makikita niya ito sa lugar na hindi niya inaasahan. Naku, hindi po, Prof.
Pumunta lang kami dito dahil may meeting na pupuntahan dito ang asawa ko. Asawa? Nag-asawa ka na? Natutup niyang bibig, hindi nga pala alam sa school nila noon na kasal siya at may asawa na. Opo, may anak na rin kaming isa. Gets ko na. Kaya ka siguro biglang nawala noon sa school. Halika, samahan mo ko uminom ng kape. Paniguradong mahaba-habang kwentuhan ang gagawin natin. Sayang ang talent mo ha. Ang galing mo magpinta. Bakit hindi mo inituloy? Sayang naman kung hindi mo may papakinabangan. Nagpahila sa kanya si Britney. Wala naman siyang ibang choice doon lalo at hawak na nito ang kanyang isang braso. Napag-usapan nilang una ang tungkol sa naging kasal niya. Naghabi siya ng kwentong na malagi sila sa Paris after ng kasal. Doon na rin siya nanganak at kakabalik lang nila ng bansa. Paniwalang-paniwala naman doon ng professor. Siyempre wala namang dahilan para hindi siya nito paniwalaan kung saan-saan pa nadako ang usapan nilang dalawa. Siya nga pala, sinong naging asawa mo iha? I am sure napakabigati noon dahil tumira kayo sa Paris. Alanganin nagangat si Britney ng mata. Hindi niya alam kung pwede bang sabihin ang pangalan nito sa kanya. Sa huli pinili pa rin niyang banggitin. Isinama na nga siya ni Kenji sa banquet upang ipakilala mamaya sa mga kasosyo. Hindi naman siguro kalabisan kung sasabihin niya sa kanyang professor ang pangalan ng asawa. Sa katotoo namang asawa niya ito. Si Kenji Barrowell po, Prof. Natutup na ng professor ang kanyang bibig pagkarinig pa lang ng pangalan ng lalaking asawa ng kanyang dating estudyante. Bakit hindi siya magugulat? Kilalang kilala ang lalaking ito sa bansa. Ang pinagtataka lang niya, hindi naman na-announce na lalaki na may asawa na pala siya. Ganun pa man ay naisip nitong baka confidential ang bagay na yon dahil na rin sa estado ng kanilang pamumuhay sa bansa. Mayaman, hinahangaan ng marami kaya nakatago. Talaga? Kung ganun ay ang swerte mo naman sa kanya. Maligaya pa nitong turan na lalong lumapad ang ngiti doon. Naikiling ni Britney ang kanyang ulo, hindi niya alam kung swerte bang matatawag yun umalas. Ganun pa man hindi na siya nagkomento at marahang tumangon na lang ang ulo. Hindi rin sila nagtagal na professor na magkausap. Agad din to nagpaalam dahil may nilakad lang daw ito sa lugar kung kaya naman siya naroon ngayon. Hindi na rin siya pinigilan ni Britney na panay ng sulyap sa kanyang pambisig na orasan. Hindi siya pwedeng magtagal sa labas dahil maghahanda pa siya ng kanyang sarili sa magaganap na banquet. Mamaya na kanilang pupuntahan ni Kenji. Gusto niyang maging maganda at presentable ang itsura para hindi naman mapahiya ang asawa kapag pinakilala na siya. Sige ha, Joanna. Hanggang sa muli. Sige po, ingat kayo, Prof. Muling nagpatuloy si Britney sa kanyang pamamasyal sa mall. Muling naging visible sa paningin ni Britney ang bodyguard niya. Pumasok siya sa department store upang maghanap ng mga damit na babagay sa kanyang anak. Natigilan sa paghakbang si Britney ng isang pamilyar na bulto ang naman ang katawan ng kanyang nasilayan. Kagaya ng professor, hindi niya inasang makikita ito doon. Ang layo ng Cavite sa Batangas kaya naman sinong hindi magtataka doon. Si Andre lang naman ang nakita niya, ang dating kaibigan na nagbigay na sobrang trauma sa kanya. Natigil na sa paghakbang ang mga paa ni Britney. Hindi niya alam kung magpapatuloy pa ba siya o titigil at iikot para iwasan na sila. Ganun pa man, hindi niya magawang igalaw ang kanyang katawan, lalo nang magawi ang paningin niya sa gilid nito. May kasama itong magandang babae. Makinis ang puti sa talatang galing sa mayamang pamilya, malaki ang tiyan ng babae, na nakaangkla isang kamay sa braso ni Andre. Malamang may relasyon ng dalawa. Buhat ni Andre ang ilang packs ng diaper at mga basket na iba pa nilang kailangan. Malamang naghahanda na sila sa paglabas ng bata. Ngumiti ng masaya at malapad si Britney dahilan upang mabitawan ni Andre ang kanyang mga dala. Bumagsak yun sa loob ng basket ng trolley na kaharap nila. Naagaw ng pansin ng babaeng kasama nitong nangyari. Lumipad na rin sa banda ni Britney ang mga mata ng babaeng agad na dumilim ang muka at sumama ang hilatsa nito. Kilala mo ba siya, Andre? Malakas sa tanong ito na kasama niyang lalaki. Diretso pa rin ang tingin ni Andre kay Britney. Hindi nilingon ng babaeng kasama niya. Hindi niya akalain na muli niya itong makikita. Akala niya labis siyang pinahirapan ni Kenji at marahil matagal nitong may kapansanan. Hindi niya akalain na balang araw ay makikita pa pala silang dalawa ng babae. Siya ay maganda pa rin. Kahit na siya ay nakasuot ng marangal na damit, mahirap pa rin itago ang kanyang mga kahinaan sa katawan. May konting halumigmig na sa mga mata niya si Andre. Pinulot niya mga gamit na nahulog at tinilayo ang lagay ng basket. Nilingon na ang kanyang asawang kasama at kapag dakay matamis na kanyang ngumiti, umiling ng ulo nito. Hindi ko siya kilala. Inalalayan niyang asawa at dinaanan lang nila si Britney na pinoproseso pang utak ang kanyang mga narinig na sinabi nito. Naisip ng babae na baka nagtatampo lang si Andre sa kanya dahil mula noon inawalan na sila ng communication. Maganda ng buhay ni Andre ngayon. Tinanggap niya at kinuha niya ang cheque ni Mrs. Althea Salmeda na inoffer sa kanya upang makabili siya ng sarili niyang bahay. Hindi lang yon, sinagot din itong pagpapagaling ng kanyang kamay na napinsala noon ni Kenji hanggang sa nagkaroon na siya ng asawa at ngayon ay magkaroon na rin ng anak.
Hindi na kailangan ni Andre na balikan pang nakaraan kung saan gustong-gusto niya si Joanna. Huli ng lahat, kapwa may sarili na silang pamilya at yun na dapat ang top priority nila. Isa pa, kung noon nga ay hindi siya nito nagustuhan, ano pa kaya ngayon? Ilalagay na naman niya ba ang isang paa sa hukay? Hindi lang yon, may asawa at anak na siya. Madadami kung kaya naman dapat na talaga niyang itigil ang kahibangan niya. Sure ka, hindi mo siya kilala? Bakit ganun siya kung makatingin sa'yo? Parang kilala ka niya, Andre. Hindi na lang umimik si Andre. Gusto na niyang makaalis sa lugar na yon. Pakiramdam niya ibanta si Britney sa buhay niya. Sa buhay nilang mag-asawa at pati ang kanilang anak na hindi pa man nasisilayan ng mundo. Sigurado siyang nasa paligid lang nito ang halimaw nitong asawa. Hindi siya nito hayaang magpalaboy-laboy doon ng mag-isa. Mahina siya't hindi niya makakayang protektahan ditong kanyang asawang kasama, kaya mabuting umiwas na lang. Baka may kamukha lang akong kakilala niya. Ikaw naman malay natin, hindi ba? Kumbisi pa ni Andre sa kanya. Nang marinig yun na hindi naman siya, sinubukang harangin at tawagin ni Britney. Okay ng lalaki ngayon. Nang makita niyang sitwasyon nito, hindi niya mapigilang makahinga ng maluwag. Ibig sabihin okay ng kaibigan. Masaya ako para sa iyo, Andre. Mahinang usal ni Britney na tanging sarili lang naman ang nakakarinig doon. Ilang minuto pang napatanga si Britney sa kanyang kinatatayuan. Umikot na siya upang sundan ang tingin si na Andre at ang asawa nitong kasama ng ilang beses pa siyang nilingon. Marahil ay dahil yun sa naging reaksyon niya kanina, hindi pa rin nawawalang kanyang mga ngiti sa labi. Naisip niyang sayang, kung gaya lang sila ng dati ni Andre ay nais niya maging kaibigan ng asawa nito. Makapagpalagayan ng loob ng gaya na kung gaano kaganang loob niya sa dati niyang kaklase. Subalit iba na ito ngayon. Hindi bale, ang mahalaga ay masaya siya. Nagpatuloy si Britney sa kanyang paglilibot. Hindi nagtagal at nakabili siya ng mga damit na alam niyang kailangan ng kanilang anak. Lingit sa kanyang kaalaman na kanina pa siya pinagmamasdan ni Kenji mula sa malayo. Hindi nito nakitang muling pagtatagpo nila ni Andre. Ngunit nabanggit niya ng bodyguard at nakuha ng panang video. Wala sa sariling napangiti si Kenji na mapanood yun at hindi nagkaroon ng dalawang dating magkaibigan na interaction. Mabuti naman at alam na lalaki yun kung saan niya inilalagay ang kanyang sarili. Ang babaeng naging asawa ni Andre ay mula sa isang middle class na pamilya. Lingid pa rin sa kaalaman ni Britney na malaking perang ginugol ni Kenji doon para maging asawa at magkaroon ng interaction ng babae kay Andre. Sa makatuwid setup ang nangyari, planado ni Kenji ang lahat ng bagay na yun na maging si Andre ay walang kaalam-alam. Ginawa niyang bagay na yon para tuluyan na nitong makalimutan ng kanyang asawa. Kung tutuusin nga ay ginawa niya pa ito ng malaking pabor. Binigyan niya nito na makakasama sa buhay, hindi lang yon dahil malapit na rin silang magkaroon ng anak. Britney, napalingon ng babae na marinig ang malakas na pagtawag sa kanya ng asawa. Kenji, napawi ang kanyang mga ngiti habang naiisip si Andre. Kinakabahan siya na baka nakita ito ng asawa at baka kung ano pa ang iisipin. Ganun pa man hindi niya ipinahalatang natatakot siya at may ibang nangyari kanina. Hindi dapat makaabot yun sa asawa. Anong ginagawa mo dito? Akala ko'y may meeting kang pupuntahan. Tapos na? Magaang tumango ang ulo ni Kenji matapos na umakbay sa kanya. Pinalagay ni Britney ang loob. Kung nakita nito si Kenji, malamang galit na ito agad sa kanya. Nagwawala na to. Oo, tapos na. Halika, samahan mo akong kumain. Nagugutom na ako. Maso yung giya ni Kenji sa katawan ni Britney. Nagpahila naman si Britney sa kanya. Sakto yon. Medyo nakaramdam na rin siya ng gutom. Saan tayo kakain? Masiglang tanong ni Britney, pinalis ng mga pag-alala sa isipan. Saan mo ba gusto? Kahit saan naman ayos lang sa akin. Napagkasunduan ng mag-asawa na sa isang pizza shop, sila kumain bigla kasing nag-crave. Si Britney sa pepperoni flavor nito at dahil good mood si Kenji, ibinigay niyang gusto ng asawa at sinunod ang suggestion. Habang naghihintay na kanilang order ay masuyang hinawakan ni Kenji ang dalawang kamay ni Britney na nakaupo sa tapat niya. Isang masaya at totoong ngiti ang binigay niya dito habang matamang nakatingin sa mukha ng asawa. Nararamdaman niya, unti-unti nagiging okay na sila ni Britney, bumabalik sila sa dati kung paano sila. Simpleng relasyon yon. Ano yung mga pinamili mo kay Noah? Nguso ni Kenji, tinuturo ng paper bag, nakangiti siyang sinagot ni Britney. Ilang pares lang ng damit, sana magkasya sa kanya. Medyo malaking kinuha ko para matagal niyang lakihan. At saka mga toys, sana sa susunod natin travel kasama na siya. Sige, sa susunod pipiliin ko na siyang isama. Ayoko kasi mag-focus ka sa kanya habang nasa travel tayo, Han. Gusto ko rin namang unahin mo sarili mo. Yung wala kang ibang inaalala ko, hindi tayo. Saka, bigyan mo ng quality time ang sarili natin ngayon. Hindi naman masamang unahin natin to. Sagot ni Kenji na pinisil-pisil pa ang palad. Naintindihan ko, kaya sabi ko sa susunod, dumating ng order nilang pagkain. Pinagsaluhan nilang dalawa yon sa pagitan ng mga munti nilang usapan sa mga bagay-bagay. Kagaya lang din ng dati, na-enjoy ng mag-asawang sandaling iyon. Excited ka na ba para mamaya? Habang papalabas ng mall ay tanong ni Kenji sa asawa na nakayakap ang isang kamay sa bewang niya.
I mean, kabado ka ba ha? Matapos maubos ng pagkain na nagpasya silang bumalik sa hotel at pinagmumulan. Ani Kenji para makapagpahinga siya ng ilang sandali bago magtungo sa dinner banquet. Sakto lang, nandun ka naman at bakit ako kakabahan? Balik tanong sa kanya ni Britney. Pagak na natawa si Kenji, lubos pang nasiyahan sa pagiging napakadepende na naman ni Britney sa kanya. Gaya lang ulit ng dati. Siguro naman hindi mo ako pababayaan habang nandun tayo. Pahabol na turan niya. Of course, asawa kita at sinama kita kaya bakit ako naman gagawin yon? Akong bahala sa'yo. Ikaw kaya si Mrs. Barrowell, walang iba, kinilig ng bahagyang puso ni Britney na marinigin mula sa bibig ng asawa. Sa totoo lang ay ang sarap pakinggan ng mga salitang yon kahit na may konting agam-agam sa puso ni Britney. Iniisip na lang niya na walang masama kung sinusubukan niya. Baka totoo na kasi si Kenji sa kanyang mga pinagsasabi. Hindi niya yun malalaman kung hindi susubukan. Bilang tugon sa sinabi ni Kenji, sinandal ni Britney ang ulo niya sa isang braso ni Kenji habang naglalakad sila ng patungo ng parking lot. Wala na siyang ibang masabi pa. Aasahan ko yan, baka mamaya may ibang mga babaeng lalapit at aaligid sa'yo. Tapos silang uunahin mo. Pahapyaw na paalala niya. Hilaw na natawa si Kenji. Ngunit hindi sumagot. Hindi naman tumalabo pero sisiguraduhin niya si Britney ang uunahin. Pinagbuksan sila ng pintuan ng driver ng sasakyan. Inalalayan siya ni Kenji na lumulan sa likod noon. Bago to sumunod dito, tahimik ang naging biyahe nila pabalik ng hotel. Maging si Britney hindi na nagsasalita. Sa sobrang palagay niya ng loob, naiglip siya habang nakapatong ang ulo sa balikat ng asawa na marahing nahaplos naman ang ulo niya. Gising na, nandito na tayo. Pukaw ni Kenji. Pupungas-pungas na nakadilat ng mga mata si Britney. Sa marahang tapik ni Kenji sa isang balikat niya, naginat siya at umayos na ng upo nang makitang asawa. Makaraan pang ilang minuto ay lumabas na sila ng sasakyan at pumasok na sa loob ng presidential suite na inukupan nila. Tamang-tama lang, may oras pa tayo para magpahinga at maganda para mamaya. Ani Kenji na hinubad ng suot na sapatos. Inayos lang ni Britney ang kanyang mga pinamili at sumampa na rin ng kama. Sa tabi ng asawa, binalingan siya ni Kenji at matapos na yakapin, ay hinalikan na nito ang labi niya. Hindi naman na doon nakapalagpas si Britney na kaagad na kinubabawan ng katawan ng asawa. Naging mapagbigay na siya, mapag-ubaya. Sabay silang hinihingal ng matapos. Tumatagaktak ang pawis sa mga mukha nila. Pahinga ha, biro ni Britney na inayos ng higa sa ibabaw ng kama. Matapos silahin ng comforter. Ganyan bang magpapahinga? Mahinang natawa lang si Kenji na inalikon na naman ang isa niyang kamay sa bewang ni Britney na natiling wala pa ring saplot. Siyempre, kailangan mapagod na muna bago tayo magpahinga. Nakakalokong biro nito. Natatawang nahiga na lang si Britney sa tabi ni Kenji. Yumakap na sa katawan nito upang magpahinga na rin saglit. Nang magising ang babae ay wala na sa tabi niyang asawa. Si Caroline ang kanyang nadatnan, inayos ang susuotin niyang damit. Sa likod nito ay may babaeng nakatayong pinakilalang sekretary ni Kenji na magiging makeup artist daw niya. Kailangan niyong maligo na muna, Mrs. Barrowell. Si Kenji, lumabas lang po si Mr. Barrowell, saglit. Sinunod ni Britney payo nito. Naligo siya upang maghanda ng kanyang sarili. Sa kabilang banda ay pabalik na si Kenji sa taas ng kanilang suite. May kinuha lang siya sa sakyan kung kaya naman bumaba siya. Panayangiti ng mga nakakasalubong niyang mga babae. Mapa-staff man yun ng hotel o mga kapwa-bisitang nasa hotel na to. Noon pa man ay kilala na si Kenji na may reputasyon bilang isang playboy. Nung bago-bago pa lang siya sa negosyo, ay maraming mga babaeng nagkaka-interes sa kanya. Lahat sila ay mga matinong babae na galing sa prominenteng pamilya sa mundo ng negosyo. At sa gabing iyon, hindi alam ni Kenji na muling magsasangga ang landas nila ni Rufa Quinto. Isang executive, maganda, matalino at ginagalang halos ng karamihan. Si Kenji at ang babae merong nakaraan. Kenji? Napatigil si Kenji sa kanyang paglalakad. Malapit na siya sa pintuan ng silid nila ng asawa nang makitang pamilyar na babae. Wala itong kasama. Kamakailan lang na malaman niya ang balita na bumalik na si Kenji sa bansa. At ngayon nakikita to ng kanyang mga mata. Napatotohanan nitong hinala niya. Nakasuot siya ng evening gown. Kakalabas niya lang na silid ng maulinigan niya ang pag-uusap na naroon ng lalaki. Rufa, taas ng isang kilay ni Kenji dito. Hindi na nakahuma si Kenji nang mangunyapit na sa leg niyang babae at mabilis na hinalikan ng labi. Hindi niya napaghandaan ang bagay na yon. Kung kaya naman hindi niya ito nagawa pang maiwasan. Walang tao sa silid ko. Gusto mo doon tayo? Alok ni Rufa si Kenji. Halatang sabik na sabik ang kanyang mga mata. Kung dati-rati lang yun, pumayag na kagad sana si Kenji. Subalit nagbago na siya.
Nangako siya na huling gagawin niya yun kay Monica. Yun na ang huli dahil alam niyang sobrang ikakalungkot yun ni Britney. Marahan niyang inalis ang braso ng babae sa kanyang leeg at mariing tumanggi sa kanya. Bitawan mo ko, Miss Quinto. Sa halip na lumayo ay mas lumapit pang katawan ni Rufa kay Kenji. Ngumisi siya at marahang hinaplos ang dibdib nito para asarin. Huwag kang mag-alala, hindi niya naman malalaman. Saka nakalimutan mo na ba ang pinagsamahan natin noon? Mas gusto mong katawan ko kumpara sa kanya. Gusto kong maranasan ulit yon kung kaya naman, huwag mo na akong tanggihan. Ako na to. Matapang pa niyang hinilang palad ng lalaki para hawakan ng pribadong parte ng kanyang pagkababae. Kenji, please, bingi ka ba? Ang sabi ko bitawan mo ko. Palilisik na mga mata ni Kenji sa kanya. Anong hihintayin mo? Ang sapakin kita? Ngumiti lang si Rufa. Alam niya kung nasa ng kiliti ni Kenji at yun ang kailangan niyang mahuli. Hindi nagtagal ay bumigay na nga si Kenji ng dahil sa ginawa niya. Bigla siyang tinulak sa pader ni Kenji. Lumiyad pa si Rufa at pinakita ang hubog ng katawan niya. Hindi na napigilan ni Kenji ang sarili. Rufa, huwag mong gawin to. Baka may makakita sa atin dito at magsumbong. Napuno na pagnanasa ang mga mata ni Kenji. Sa ginagawang yun ni Rufa, tuluyan na wala na siya sa katinuan. Wala sa sariling binaba niyang kanyang ulit tinalikan ng labi ng babaeng nagugutom. Kaya nga sumama ka na sa kwarto ko. Doon walang ibang makakita sa ating dalawa. Kakita-kit ang naging kislap ng mga mata ni Rufa upang subukang kunin pang atensyon ni Kenji na biglang nahimasmasan. Masyado mo naman siyang inaalala. Bakit nagbago ka na? I remember that you never keep your chaste titty for one woman before. Ngumiti lang si Kenji at pinilig ng ulo. Nang muling abutin niyo ni Rufa, wala na nagawa si Kenji kundi ang gantihan na ito. Lingid sa kanilang kaalaman na hindi sa kalayuan, tahimik na nakatayo lang si Britney. Pinapanood silang dalawa. Bahagyang napatulala ang babae na lumabas lang upang hintayin at salubungin sanang pagbabalik ng asawa niya sa kanilang silid. Tapos nang ayusan ng mukha niya ng hired makeup artist. Heto gaya pa rin ng dati, walang pagbabago. Mahinang usal niya na puno ng hinanakit. Ilang beses niyang ikinurap ang mga mata. Nagbabaka sakaling mali ang nakita ng kanyang mga mata sa kanyang asawa na kasalukuyang nagbibigay kasiyahan sa ibang babae ng mga sandaling iyon sa ganong lugar. Hindi nakaligtas sa mata niya ang labis nitong pagnanasa sa katawan ng panibagong babae na makikita sa bawat mga haplos nito. Napakasinungaling niya. Ang mga ilaw na kristal sa itaas ng pasilyong iyon ay kumikinang sa napakarilag na damit na suot ni Britney. Biglang dumilim yun ng kagaya ng kanyang maputlang mukha na puno ng hinanakit ng mga sandaling iyon. Nang hinang ng mga mata nilang dalawa ni Kenji ng ilan pang minuto. Pasensya na sa abala, ituloy niyo lang. Otomatikong napabitaw na si Kenji sa katawan ni Rufa na parang biglang napaso nang marinig ang boses ng asawa niya sa likuran. Kenji, anong ginagawa mo? React ni Rufa. Hindi pinansin ni Kenji ang babae tinrap ng asawa at tinawag ng pangalan nito para kunin ang atensyon. Sobrang nagigilty na siya. Britney, apurado ng boses ni Kenji. Hindi siya nilingon ni Britney na natili nakatingin kay Rufa. Hindi na matim ng babaeng ganong eksena. Namula ng kanyang mga mata, malinaw na malinaw sa paningin niya ang kanyang mga nakita. Naisip niya ito talagang totoong mukha ng asawa ni Kenji. Babaero, wala pa ring pagbabago kahit ilang beses mangako. Tumalikod na si Britney upang umalis ngunit bago pa man niya magawa iyon ay may humawak na sa pulso niya para pigilan siya sa gagawin niya. Mabangis ang mukhang inangilan niya na ang asawa. Binigo na naman kasi siya nito ngayon. Bitahon mo nga ako, Kenji. Ngunit hindi siya binigyan doon ni Kenji ng pagkakataong makalaya. Tinitigan ni Britney ito ng malalim. Puno ng hinanakit ang mga mata. Hindi totoo ang mga nakita mo, Britney. Sa lantong palabas at gawa ng malikot mong imahinasyon. Maniwala ka sa akin, ha? Nanikip ng dibdib at nanuyo ng lalamunan ni Britney. Pakaramdam niya wala ng boses na lalabas pa doon sa kanya. Gagawin pa talaga siyang sinungaling at ibang ni Kenji. Wala akong pakialam kung laro lang ang lahat ng ito sa'yo, Kenji. Minaramdaman ka talaga sa kanya. Bitawan mo nga ako. Yun ang main concern ko. Bitaw. Pandidilat niya pa dito. Britney naman. Huwag kang magpanggap na nagbago ka na dahil kung ano ka noon, yung ka pa rin hanggang ngayon. Umiling na doon si Britney. Sobrang dismayado ng mga mata niya sa asawa. Hindi ka na magbabago pa, Kenji. Hindi na. Kahit na anong gawin at pilit mo sa sarili mo, hindi na. Nagpumiglas siya ng gusto, ngunit hindi siya nakawala sa mga kamay nito. Pumangit ang hilatsa ng mukha ni Kenji. Mababa na agang pagkadismaya na rin sa kanyang mukha. Nag-isa kang pumunta ng banquet, hindi ako sasama sa'yo. Bago pa man matapos yun ng babae ay bigla na lang siyang kinaladkad ni Kenji patungo ng lift.
Naiwan nila sa likod si Rufa na naumid ang dilat hindi na makapagsalita sa kanyang nakikita. Okay, Angie, saan ka pupunta? Huwag niyo akong iwan dito. Mabilis na lumapit si Caroline sa kanina pa. Sila lihim na pinagmamasdan. Pinigilan niya si Rufa na humabol sa mag-asawang kakalulan pa lang sa loob ng elevator. Huwag po kayong gumawa ng anumang iskandalo, Miss Quinto. Isipin niyo na lang pong reputasyon niyo ni Mr. Barrowell. Ako na po magsasabi. Hindi ka papansinin ng aming amo. Top priority na niya ang asawa. Hindi na kinakaya ni Rufa ang mga pinagsasabi ng sekretary ni Kenji. Ninarapan niya na to. Imposible yung mga sinasabi nito. Sa lugar na yun, maraming mga lalaki pumupunta sa pagkakataong iyon na gaya niyang negosyante at hinahangad na makilala siya. Hindi niya sila pinansin at ini-entertain dahil nga narinig niyang nasa bansa ng muling kinabaliwang si Kenji. Tapos ito lang ang mahihita niya. Hindi niya matanggap na sa hindi inaasahang pagkakataon, sa kritikal na sandali, iniwan talaga siya ni Kenji para lang sa asawa nito. Huwag mo kong pakialaman. Anong top priority niyang asawang sinasabi mo? Nahulaan ni Caroline ng laman ng kanyang isipan, pagak nang umisi ang babae sa kanya. Miss Quinto, mahirap sabihin at ilarawan ng tunay na damdamin pero siguro naman, hindi ka bulag, hindi ba? Nakita mo kung paano tingnan at itrato ni Mr. Barrowell ang kanyang asawa. Ani Caroline, nang hindi kinukurap ang mga mata. Minsan nakakagawa tayo ng mga bagay na hindi ka nais-nais dahil lang may gusto tayong makuha. Tandaan mo sana at pag-isipan mo mabuti na kailanman hindi mapapalitan si Mrs. Barrowell sa puso ng asawa. Hindi siya bibitawan ni Mr. Barrowell, miss. Nangalit na ang ngipin ni Rufa. Hindi ba't maghihiwalay naman na sila? Napabalita pa nga nagkapirmahan na sila. Muli lang umiti ang secretary. Sa tingin mo ba'y mukhang hiwalay na si Mr. Barrowell sa asawa niya? Parang kanyang sabi sa babaeng na wala na naman ng imik. Sa puso niya, si Britney pa rin ang Mrs. Barrowell. Siya pa rin ang asawa niya dahil kung hindi, wala na sana siyang pakialam kung makita man siya nitong nakikipaglandian. Hindi siya magre-react gaya na nakita mo. Sa narinig ay tila ng hina na si Rufa. May puntong secretary ni Kenji. Dinedma lang sana ng lalaki ang babaeng yun. Ni Katiting ay wala tong pinakialam kahit na magpaliwanag. Sana maging malinaw na sa iyong lahat. Pagkasabi nun ay umalis na si Caroline. Sa kabilang banda ay sa pilitang isinakay ni Kenji ang asawa sa loob ng sasakyan kahit na anong pilit ng piglas at pagtutol sa kanya. Sabing hindi ako sasama. Huwag mo kong pilitin. Ano ba? Bitawan mo sabi ako, Kenji. Walang nagawa si Britney ng pabalya na siyang naipasok ng kotse ng asawa niya. Matapos mapaupo sa likod ng bahagi, kinabitan siya ni Kenji ng seatbelt habang mahigpit pa rin ang hawak sa isang kamay. Pinindot ni Kenji ang isang buton at isang itim na soundproof na salamin ng tumaas sa pagitan ng backseat at ng front seat. Umalis na tayo, mariing utos niya. Hindi na naglakas loob ang driver na lumingon sa kanila ng labis sa takot. Tinapakan na niya ang accelerator ng kotse. Nang umandar na yun, ay unti-unting niluwagan ni Kenji ang hawak sa kamay ni Britney. Sumandal na rin siya ng maayos sa upuan at bahagyang ipinikit na rin ang mga mata. Pahapyaw niyang inayos ang suot na necktie na bahagyang nagusot kanina. Nang hindi niya magawang maalis ang gusot, unti-unti niya yung niluwagan sa leg niya. Britney, okay na tayo, hindi ba? Bakit hindi mo ko mapaniwalaan? Mali ang nakita mo. Hindi siya pinansin ni Britney. Na-corner niya lang ako. Na-corner? Nakita kita, hinalikan mo siya. Ano yun? Pinilit ka pa rin niya? Huwag nga ako, Kenji. Maraming beses mo na yung ginawa sa akin. Pinalagpas ko lang ang lahat. Hindi nagsalita si Kenji. Kailangan niya lang hintayin na humupang galit ni Britney para kausapin to ng matino. Malamang ay umira lang ang pagiging selosa ng asawa. Britney, kumalma ka. Kalma? Kakaayos lang nating dalawa, Kenji. Tapos makikita ka sa ganong sitwasyon. Kulang na lang maghubad kayo at magtalik sa bandang yun ng hotel. Sa bagay, ano pa nga ba namang pakialam ko? Wala na dapat, hindi ba? Ang dami mong pwedeng gawin upang huwag kang matukso. Pwede ka namang umiwas. Ang sabihin mo, gusto mo rin talaga. Miss na miss mong manghalik ng ibang babae. Hindi nagalit si Kenji bagkus ay natawa lang. Batid niya kasing nagseselos lang ang asawa. Nilapit na ni Kenji ang kanyang mukha sa asawa upang halikan nito ngunit mabilis naman yung inilihis ni Britney. Nandidiri siya sa lalaki. Kanina lang kitang-kita ng dalawa niyang mga matang hinalikan nitong ibang babae. Tapos ngayon gusto nitong halikan ng labi niya? Hindi siya papayag. Anong tingin nito sa kanya? Hindi siya nasasaktan? Bakit ayaw mo magpahalik? Dahil ba muli mong nakita si Andre? Nagkaroon ng guwang ang puso ni Britney. Hindi niya maintindihan kung bakit inililihis ng kanyang asawang usapan nila.
Ito ang issue at hindi siya. Bakit naman nasingit na naman sa kanilang usapan ng dating kaibigang hindi siya pinansin? Kenji, ikaw ang may kasalanan sa akin kaya bakit mo binabaligtad? Akala ko ba magbabago ka na? Ano to? Pinagsisihan na ni Britney na sumama pa siya sa lalaki. Bakit ba kasi naniwala siyang magbabagong isang kagaya nito? Grabe ka, ganyan ka na ba talaga kasama? Alam mo hindi na kita kilala. Hindi na Kenji. Mahinang usal niya ngunit hindi siya pinakita sa lalaking naiiyak siya. Pilit niyang pinatatag ang kanyang sarili. Hindi siya pinansin ni Kenji na nagbingi-bingihan sa kanyang mga hinaing. Nakarating sila sa dinner banquet at gaya ng gusto ni Kenji, pinilit ni Britney na makihalubilo sa mga kasosyo ng asawa na tila ba walang naging problema sa kanila habang patungo sa lugar na yun. Nagpakaasawa si Britney kay Kenji. Ginalingan niyang pag-acting dahil baka kapag hindi niya nagawa ang bagay na yon, nang maayos si kung ano na naman ang ibintang ng asawa niyang kasama. Panay pagsang-ayon lang ang ginagawa niya kada may sasabihin ng asawa sa kanila. Ngunit hindi na yon inaabsorb ni Britney na sa mga sandaling iyon ay uwing-uwi na sa kanyang anak. Gusto na niyang yakapin at makatabi si Noah. May mga minutong parang maiyak na lang siya, ngunit mali niyang pinigilan yon dahil pihadong magbubunga yun ng kung anong komosyon sa naturang banquet. Yung iniisip niyang kasiyahan habang kasamang asaway na palitan. Ang bunga kala pa naman niya ay ma-enjoy niya. Ang travel nilang yon. Hindi rin pala, nagkamali siya. Halika na Britney, uuwi na tayo. Tahimik na sumunod ang babae sa kanyang asawa habang lula ng sasakyan na hinihintay niyang huminto ito nang paumanhin sa kanyang ginawa kasamang babaeng si Rufa. Ngunit walang narinig mula sa asawa si Britney, kung kaya naman mas lalo siyang nagngit-ngit at sumama ang kanyang loob. Marahan niyang hinilot ang kanyang isang binti nang makaramdam doon ng cramps sa kanyang muscles. Pahapyaw na sinulyapan si Kenjing nakapikit ng mga mata. May sasabihin ka ba? Kanina ka patingin ng tingin. Umiling nandoon si Britney. Hindi niya nakita kung nakadilat bang asawa para mapansin niyang bagay na yon. Ang plano niya ay ang manahimik na lang. Sarilinin na lang niya ang kanyang sama ng loob na nararamdaman. Ngunit hindi. Ngayon tinatanong siya nito, kailangan niyang ilabas ang lahat ng inang gumaan ng pakiramdam niya. Hindi ka malang ba hihingi sa akin ng sorry? Pumipiyok-piyok ang boses ni Britney habang tinatanong niya yon. Bakit ako hihingi ng sorry? Wala naman akong masamang ginagawa sa'yo. Wala? Diyos ko naman Kenji. Yung ginawa mo kanina hindi ba masama? Nahuli kita. Hinarap na siya ni Kenji matapos na itilat ang kanyang mga mata. Inalis ng pagkakahalo-kip-kip ng mga braso. Wala akong masamang ginagawa Britney. At anong nahuli? Mali ang nakita mo. Gawa lang yun ang malikot mong imahinasyon. Kita mo iniwan ko siya nang makita kita. Kung intention kong gawin yun, sana mas pinili ko siya. Ilang beses na napailing si Britney. Hindi pa rin makapaniwala sa pagja-justify ng maling ginawa ni Kenji sa kanya. Sa tingin ko yung pagbabagong sinasabi mo ay napakalabo. Ano gusto mo bang palabasin? Na niloloko kita? Pwede bang isara mo ng bibig mo? Pagod ako, wag mo kong bungangaan. Ang hirap sa'yo, pinapaniwalaan mo kung ano lang nakikita mo. Hindi ang mga sinasabi ko. Singhal pa ni Kenji sa kanya na mariing kinatikom na ng bibig ni Britney. Dumudungaw na mga luhang namumuo. Tama na, pabalik-balik na lang sa issue. Huwag mo sirain na tuluyan ng gabing ito. Pwede ba ha? Pwede ba Britney? Otomatikong nakagat ni Britney ang kanyang labi, hindi para sundin ang gusto nito. Lalo kasing sumama ang loob niya at maging ang pakiramdam niya ay nadamay doon. Marahil nga ay dahil mabunga nga siya kung kaya naririndi ito. Wala rin namang magagawa ang paglalabas niya ng sama ng loob. Hindi naman ito aamin kahit na huling-huli niyang asawa. Sa ibang araw na lang natin pag-usapan ng tungkol sa bagay na yan. Palampasin mo naman ang travel nating ito. Natulog silang mag-asawa ng gabing iyon na magkatalikuran at may sama ng loob na dinaramdam. Kung nakatulog agad si Kenji, si Britney ay hindi. Panay ang biling niya sa higaan. Ilang beses niyang tinignan ang mukha ng asawa. Iniisip na baka nagtulog-tulugan lang ito upang deadmayin siya. Subalit hindi. Humihili kasi ito't banayad ang hininga. Laking pasalamat na lang din niya na gano'n na lang ang ginawa nito. Hindi kagaya ng dati na kapag may away sila ay pilit pa nitong pinipili nitong matulog kahit na may away pa sila. Magpasalamat ka na lang Britney na hindi na gaya ng dati ang pagpapahirap niya sa'yo. Bilang parusa niya sa'yo. Bulong niya habang kinakausap ang kanyang sarili. Hinila niyang comforter nila at tinanggal yon sa katawan ni Kenji. Ano naman kung lamigin siya? E di hilahin niya at kumutan niyang kanyang katawan. Bakit ko kukumutan? Inaway naman niya ako. Hindi niya ako pinapahalagahan. Parang isang timang nakausap niya pa sa kanyang sarili. Napaingit na si Britney na hindi niya kayang tikisin ng asawa. Bumangon siya at inayos ang kumot sa katawan nito. Pasalamat ka't mahal kita. Kung hindi hayaan na lang kitang manigas sa lamig. Dagdag niya ipinikit ang mga mata.
Naramdaman niyang pagyakap ni Kenji sa katawan niya pero hanggang doon lang yon. Ilang minuto pang pinakiramdaman ngunit wala naman tong ibang ginawa sa kanyang katawan. Hindi siya nito pilit na pinagsamantalahan. Good night, Han. Matulog ka na. Halik nito sa isang pisngi niya. Nagkunwari siyang tulog na. Hindi siya sumagot upang ipakitang galit pa rin siya. Na totoo naman. Galit pa rin siya at hindi lang siya basta nagtatampo sa ginawa sa kanya nito. Galit na didiligan niya at palalaguin. Ano kayang mangyayari ngayong nagsisimula palang maging okay ang pagsasama ni Britney at Kenji? Ay tila masisira kaagad sa pagbabalik ni Rufa. Magawa pa kayang paniwalaan ni Britney ang asawa kung patuloy ito nang sumisira sa pangako? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.